Si Gudo ay isang ordinaryong lalaki na walang magawa sa buhay. Gayunpaman, nang aksidente niyang nawasak ang Diyos ng digmaan at inagaw ang kanyang kapangyarihan, sinimulan niyang talunin ang masasamang Diyos sa araw at wasakin ang pisngi ng mga Diyosa sa gabi. Nagsimula ang lahat nang dumating si Gudo sa Italia upang ihatid ang isang kakaibang tabletang bato na pagmamayari ng kaibigan ng kanyang lolo. Nang sandaling iyon, isang babae na nagngangalang Erika ang dumating at tinutukan siya ng kutsilyo. Iginiit na ibigay niya ang grimoire sa kanya dahil isa itong mahiwagang kabalyero. Namangha si Gudo na ang Italia ay may mga babae na humihingi ng bayad ng walang serbisyo. Nang biglang yumanig ang lungsod at isang higanteng halimaw, halos kasing pangit ng iyong kasintahan, ang nagpakita na nagdulot ng kaguluhan. Nagmadali si Erika upang harapin ito sa tulong ng kanyang assistant na si Ariana, na nagtulak sa kanya palapit sa nagngangalit na warthog. Doon, gumawa si Erika ng ilang mga mahika at bumunot ng isang espada, na ginamit niya upang harapin ang mahiwagang halimaw. Samantala, tumakbo si Gudo sa ilan sa mga labi ng matisod siya gamit ang kanyang dalawang kaliwang paa at nabitawan ang grimoire. Nang sandaling iyon, isang kakaibang lalaki ang nagpakita at kinuha ang grimoire na parang alam niya kung ano ito. Nang tanungin ni Gudo kung sino siya, sinabi ng kakaibang lalaki na siya ang muling bumubuhay sa mga lumang Diyos, naghahanap ng isang hamon na sa wakas ay makakatalo sa kanya. Ngunit dahil walang ideya si Gudo kung ano ang sinasabi ng lalaki, ipinaliwanag niya na kailangan niyang ibigay ang tableta sa isang tao at hiningi ito pabalik. Sa isang pilyong tawa, pumayag ang lalaki na ipagkatiwala ito kay Gudo at nawala. Samantala, nahihirapan si Erika na pigilan ang demonyong baboy nang mahulog ito mula sa bubong. Ngunit bago pa niya makuha ang kasawian, hinawakan ni Gudo ang kanyang kamay at iniligtas siya. Sa sandaling iyon, nawala ang warthog at bumalik sa normal ang lahat, maliban sa milyon-milyong halaga ng pinsala sa ari-arian. Pagkatapos sa istasyon ng tren, ikinuwento ni Erika kay Gudo ang tungkol sa pagkakaroon ng mga Diyos, pati na rin ang mga ereheng Diyos na nagdadala ng sakuna sa kaharian ng tao. Nang magtaka siya kung paano hindi pa niya ito alam, ipinaliwanag ni Gudo na ibibigay lang niya ang bato sa isang babaeng nagngangalang Lucrecia, na kinilala ni Erika bilang isang mangkukulam. Gayunpaman, dahil ayaw dumating ng tren sa oras, iminungkahi niya na magmaneho na lang sila papunta sa bahay nito. Doon, natuklasan nila na si Lucrecia ay isang magandang babae, na ikinagulat ni Gudo dahil siya raw ang dating ex ng lolo nito. Ngunit ipinaliwanag ni Lucrecia na mukhang bata lang siya sa mga ordinaryong tao. Pagkatapos ay sinuri niya ang grimoire at tinanong si Gudo kung may nakasalamuha ba ito bukod kay Erika sa lungsod. Nang kumpirmahin ni Gudo na nakilala niya ang isang kakaibang lalaki, ibinalik ito ni Lucrecia kay Gudo at sinabi sa kanya na nais ng Diyos na hawakan niya ito. Gayunpaman, nagalit si Erika dahil si Gudo ay isang ordinaryong tao lamang at bigla siyang lumabas. Kalaunan, uminom si Erika ng walang kahirap-hirap at nalasing ng husto para maglakad ng diretsyo. Kaya, dinala siya ni Gudo sa kanyang kwarto para sa gabi at inalisan ng suo. Gayunpaman, matapos niyang labanan ang kanyang mga demonyong kalooban, nagpasya siyang umalis na parang isang ginoo hanggang sa matuklasan niyang ikinulong siya ni Lucrecia, na tiyak na may mali sa kanya. Nang mawalan ng pasensya si Erika, nagalit siya kay Gudo dahil nakita niya itong nasa ganoong kalagayan. Ngunit bago pa niya ito matapos, biglang umulan, at nagmadali siyang lumabas upang makita ang isa sa mga Diyos. Tinawag siya ni Erika bilang milkart at sinubukang pigilan ito nang magpakita ang isa pang Diyos at sumalakay mula sa itaas. Iginiit ni Milkart na kailangan niyang lumaban at umalis. Kaya plano ni Erika na habulin sila at pigilan silang sirain ang isla sa kanilang laban. Ilang sandali pa, hinatid ni Ariana sina Erika at si Gudo sa larangan ng digmaan, habang naaalala ni Gudo ang kanyang pag-uusap kay Lucrecia. Tila, papayagan siya ng grimoire na nakawin ang kapangyarihan ng isang Diyos at gamitin ito bilang kanya. At mayroon ng isang kapangyarihan ng Diyos na nakulong sa loob. Nang sa wakas ay dumating sila, nakita ni Gudo ang kakaibang lalaki, na sa katunayan ay isang Diyos na nagngangalang Veritragna. Ayon kay Lucrecia, si Veritragna ay may 10 pagkakatawang tao, at isa sa mga ito ay ang kapangyarihang kasalukuyang nakulong sa loob ng grimoire. Bago pa man magsimulang maglaban ang dalawang Diyos, sumugod si Erika at sinubukang makipag-usap ng walang pakialam sa kanila. Ngunit dahil hindi siya ang bida,
tumanggi si Veretragna at sinubukang hampasin siya gamit ang kanyang mga kidlat, dahilan para itulak siya ng Diyos palayo. Pagkatapos, sinabi ni Gudo kay Milcart na hawak niya ang bahagi ng kapangyarihan ni Veretragna at nakipagtawaran para sa kanyang proteksyon upang manalo siya sa laban. Natuwa, pumayag si Milcart at gumamit ng isang banal na spell ng proteksyon upang hindi sila masaktan ng mga bolt ni Veretragna. Gayunpaman, agad na tumawag si Veretragna ng isang gintong espada na nagpamutla kay Milcart, habang ginagamit niya ang espada upang hiwain ang harang. Nagtaka si Gudo kung paano ito posible, kaya ipinaliwanag ni Erika na ang espada ay kayang hiwain ang dibinidad mismo at kayang gawing mortal ang isang Diyos. Dahil wala ng ibang pagpipilian, plano ni Gudo na gamitin ang grimoire, kahit na binalaan siya ni Erika na maaaring masawi siya. Ngunit nang igiit niya, namangha siya sa kanyang katapangan at hinalikan siya sa pisngi. Nang sandaling iyon, nabasag ni Veretragna ang kalasag habang itinuturo ni Gudo ang grimoire patungo sa kanya at ginamit ang kapangyarihan nito upang nakawin ang gintong espada. Matapos makaligtas sa kanyang baliw na plano, tinanong ni Gudo kung ano ang kailangan niyang gawin upang maputol ang kabanalan ni Veretragna. At sa hindi malamang dahilan, hinawakan ni Erika ang kanyang mukha at hinalikan ito. Agad na sumilay ang isang maliwanag na nagpapakita ng hindi mabilang na gintong espada, habang ang isa sa mga ito ay tumagos kay Veretragna at tinalo siya. Pagkatapos, nagkaroon ng kakaibang panaginip si Gudo kung saan sinabi sa kanya ni Pandora na siya ay muling isisilang bilang isang Godslayer dahil sa pagkatalo kay Veretragna. Nang magising siya, napagtanto niyang huli na siya sa paaralan at hindi naligo para magbihis. Bigla siyang natigilan nang makita niya si Erika sa kanyang kama, na pagkatapos ay hiniling sa kanya na ibili siya ng milk tea. Di nagtagal, habang nag-aalmusal, tinanong siya ng kapatid ni Gudo na si Shizuoka, kung bakit niya inuwi ang kanyang babae. Matapos ipaliwanag ni Gudo ang kanyang sitwasyon, tumanggi si Shizuoka na maniwala sa kanya dahil pareho silang mukhang magkasintahan sa isang honeymoon. Habang sinusubukang ipaliwanag ni Gudo ang sarili, ipinaalala ni Erika sa kanya ang sitwasyon nila sa soap opera sa Italia. Bago pa man makapagtalo si Gudo, ginamit niya ng husto ang kanyang mahiwagang mga aset at pinatahimik siya sa usapan. Mamaya sa paaralan, nagmukhang nalulumbay si Gudo, kaya tinanong siya ng kanyang kaibigan kung ayos lang ba siya. Nang ipaliwanag niya na isyu ito ng babae, ikinwento sa kanya ng kanyang kaibigan ang tungkol sa isang maganda na transfer student mula sa Italia na sumali sa klase. Gayunpaman, wala itong pakialam kay Gudo dahil hindi niya mapigil ang isipin ang sandaling natalo niya si Veretragna. Biglang nag-online ang kanyang utak, at tinanong niya ang kanyang kaibigan kung ang transfer student ay mula sa Italia. Sakto namang dumating si Erika, ipinakilala ang sarili sa klase bilang soulmate ni Gudo, habang ang buong klase ay nakatitig sa kanya na parang nakita lang nila ang history ng browser niya. Lumapit si Erika kay Gudo at pinilit ang mga babaeng nakaupo sa tabi niya na tumabi. Nagulat si Gudo, tinanong si Erika kung ano ang ginagawa niya, at sinabi niyang mananatili muna siya sa bansa. Bigla na lang sinugod ng mga lalaki sa klase si Gudo, inakusahan siyang sumire sa kanilang mga plano para sa magandang babae. Ang mas malala pa, sinimulang ikwento ni Erika kung paano siya nakasesyon ni Gudo buong gabi sa isang silid sa Italia, ngunit mabilis niya itong hinayla palabas ng klase bago pa niya masira ang reputasyon nito. Pagkalabas niya, napagtanto niyang ibang babae pala ang nahila niya, na nagpakilala bilang si Yuri. Pagkatapos ng klase, umuwi si Gudo kasama si Yuri at sinabi sa kanya na hindi siya isang salbaha tulad ng inilarawan ni Erika, ngunit biglang kinilala siya ni Yuri bilang isang hari ng demonyo at nagmakaawa na parusahan siya dahil sa panloloko sa kanya. Habang iniisip ni Gudo kung isa ba itong bagong uri ng prank, isang lalaking nakasot ang sumulpat at hiniling kay Yuri na itigil na ang pang-aabala sa hari. Pagkatapos nito, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Amakaso at ipinaliwanag na sila ni Yuri ay kabilang sa isang grupo na humahawak sa mga individual na may kaugnayan sa mahika. Bukod pa rito, isiniwalat ni Amakaso na nilinlang siya ni Yuri para agawin siya sa klase sa utos niya dahil kailangan siyang kontaken ng organisasyon. Nang humingi ng tawad muli si Yuri, sinabihan siya ni Gudo na itigil na ang pagiging formal sa kanya dahil hindi pa niya itinuturing ang kanyang sarili na hari. Pagkatapos, tinanong ni Gudo kung bakit nila siya kailangan makita,
at isiniwalat ni Amakaso ang pagkakasangkot ni Erika sa isang ahensya na nagngangalang Copper Black Cross. Nang araw na iyon, nang umuwi si Gudo, marahas siyang sinalubong ni Shizuoka gamit ang isang kotsarang bakal at inakusahan siya ng pag-atake kay Yuri. Nagulat, sinabi ni Gudo na hindi. Ngunit hindi naniniwala si Shizuoka kahit isang diskwentong bersyon ng kwentong iyon. At nang idagdag niya na lahat ng tao sa paaralan ngayon ay iniisip na siya ay isang talunan, sumuko si Gudo at lumabas. Pagpasok niya sa kanyang silid, naalala niya ang ideya ni Amakaso na maaaring may misyon si Erika na akitin siya para sumali sa Copper Black Cross. Habang abala siya sa pag-iisip ng malakas, bigla niyang napansin si Erika na nakahiga sa tabi niya. Kaya natarante siya at sinabihan itong itigil na ang pagtatangkang akitin ang isang taong hindi naman niya gusto. Nang marinig ito, iminungkahi ni Erika na magsama sila ng isang araw para mapatunayan niya ang tunay niyang nararamdaman. Kinabukasan sa Italia, hinintay ni Gudo si Erika at nagreklamo kay Ariana tungkol sa gastos ng paglalakbay pabalik sa Italia para lang makasama ito ng isang araw. Bilang tugon, sinabihan siya ni Ariana na mag-relax at umalis. Bigla, isang Diyos na nagngangalang Athena ang nagpakita at tinanong si Gudo kung siya ba ang Godslayer. Nang maisip ni Gudo na siya ay isang Diyos, itinuro ni Athena na ang kanilang pag-aaway ay hindi maiiwasan dahil umaasa siyang mabawi ang isang bagay na nararapat sa kanya. Sinabi ni Gudo na hindi siya naroon para makipag-away. Ngunit dahil naniniwala si Athena sa karahasan bilang panimula ng usapan, inatake niya ito. Gayunpaman, huminto siya at nawala nang dumating si Erika, na nag-iwan kay Gudo na natataranta. Pagkatapos, ipinakilala ni Erika si Gudo sa mga kinatawan ng samahan ng mga salamangkero na sumama sa kanya upang suriin kung gaano siya kalakas. Agad na tinawag ni Erika ang kanyang espada at inatake siya, ngunit naiwasan niya ang atake gamit ang isang hiwa sa kanyang damit. Nang mapagtanto na ito ay isang tunay na espada, naiwasan ni Gudo ang iba pang mga atake at tinanong kung nababaliw na siya. Sinabi ni Erika na ang kanyang mga kapangyarihan ay natutulog at maaari lamang mapatawag sa isang tunay na laban. Kaya tinawag ni Erika ang isang leon na gawa sa bakal upang atakihin siya. Ngunit habang iniisip ni Gudo na tumakbo, hindi niya namamalayang ginamit niya ang isa sa kanyang mga kakayahan. Nang sandaling iyon, hinawakan niya ang leon sa mga pangil nito at itinapon, na nag-iwan sa mga kinatawan na humanga. Pagkatapos nito, biglang inatake siya ng espiritu ng halimaw, ngunit naiwasan niya ang mga pag-atake habang pinag-uusapan ng mga kinatawan ang kanyang kahangahangang mga kakayahan. Para mas maipagmalaki niya, binawi ni Erika ang kanyang espada at nagcast ng spell nang sabihin ni Gudo na nahulog siya sa kanyang bitag. Bigla, tinawag niya ang isang baboy ramo na sumugod patungo kay Erika, ngunit naiwasan niya ang pag-atake habang ang baboy ramo ay tuluyang sumire sa buong arena. Samantala, namangha ang mga kinatawan at nagpasya na karapat-dapat siyang bigyan ng isang banal na instrumento. Nang sandaling iyon, sumugod si Gudo mula sa usok at pinabagsak si Erika sa lupa, tinanong kung sawa na ba siya. Namula si Erika at itinuro na mahusay ang kanyang ginawa. Nang simulan ng mga kinatawan na palakpakan ang husay ni Gudo sa pagbagsak sa mga babae, iminungkahi ni Erika na tapusin na niya ang kanyang sinimulan, ngunit tumalon siya patayo sa kanya, sinasabing hindi siya ang tipo niya. Pagkatapos nito, hiniling niya na ibunyag niya kung ano talaga ang gusto niya mula sa kanya. Kaya, inamin ni Erika na pinili niyang makasama ito, hindi dahil isa itong kampiyan or dahil may nagsabi sa kanya, kundi dahil tunay niya itong mahal. Habang namumula si Gudo, naglabas si Erika ng kakaibang metal at ipinakita ito sa kanya. Lingid sa kanilang kaalaman, sila ay binabantayan. Pagkalipas ng ilang araw, habang papunta si Yuri sa paaralan, sinalubong siya ni Amakaso at itinuro na may masamang mangyayari kay Gudo. Habang papunta sila, tinanong siya ni Amakaso kung may metal si Gudo na kilala bilang Gorgonian. Gayunpaman, sa gate, nakita niya si Erika na akay-akay ang kawawang lalaki. Sa ibang lugar, naramdaman ni Athena ang Gorgonian sa malapit at gumamit ng spell para mahanap ito. Samantala, sa paaralan, natagpuan ni Erika ang kanyang locker na puno ng mga love letter, kaya napanganga siya nang hindi niya pinansin ang mga ito at naglakad palayo na parang diva sa isang walkway. Pagdating sa klase, nakita niyang nalulumbay si Gudo at tinanong kung bakit ito hindi masaya.
Bilang tugon, sinabi ni Gudo na nag-aalala siya dahil gusto ng lahat na tapusin siya dahil sa pakikipag-ugnayan sa pinakamagandang babae sa paaralan. Sinabi ni Erika na siya lang ang kailangan niya para maging masaya, ngunit alam ni Gudo na siya ay nagtitrip, kaya lumabas siya at nakasalubong si Yuri, na nagtanong kung maaari silang magkita pagkatapos ng klase. Kalaunan, dumating si Gudo sa bubong ng paaralan matapos makatakas kay Erika at humingi ng tawad kay Yuri sa pagiging huli. Sinabi ni Yuri na siya ang dapat humingi ng tawad dahil isa siyang hari. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Gudo na hindi siya interesado sa lahat ng iyon. Kaya tinanong ni Yuri kung dala niya ang Gorgonian, ngunit dahil walang ideya si Gudo kung ano ang ibig sabihin nito, ipinaliwanag ni Yuri na ito ay isang banal na instrumento na may kakayahang sirain ang mundo. Sinabi ni Gudo na ang grimoire ng kanyang ama ay sapat na problema sa sarili nito at sinabing hindi niya kayang harapin ang isa pang banal na instrumento. Pagkatapos, tinanong niya kung ano ang Gorgonian, at inilarawan ito ni Yuri bilang isang batong metal na may imahe ng ahas. Bago siya matapos magsalita, iniabot ni Gudo ang Gorgonian sa kanya, na nag-iwan sa kanya ng gulat habang ipinaliwanag niya na natanggap niya ito bilang regalo mula kay Erika. Bigla na lang nagalit si Yuri at sinabihan siyang pag-isipan kung paano nakakaapekto ang mga ginagawa niya bilang Demon King sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Nang ituro niya na kaya nitong wakasan ang mundo sa isang kalokohang pagkakamali, hindi pa rin maintindihan ni Gudo kung bakit siya nagagalit. Kaya, sinabi ni Yuri na hindi mahalaga iyon at sinabing ang kanilang bansa ay maaaring maging sentro ng isang propesya. Kalaunan sa isang dambana, nagtanong si Gudo tungkol sa propesya, at ipinaliwanag ni Yuri na isang prinsesa ang minsang nagpropesya na ang kapangyarihan ng Gorgonian ay magbabago sa isang sinaunang Diyos tungo sa isang makapangyarihan, at mapaghiganting nilalang na maaaring magwakas ng mundo. Nang marinig ito, iminungkahi ni Gudo na sirain nila ito, ngunit ipinaliwanag ni Yuri na maaari lamang itong mabuklod, na mangangailangan ng maraming oras at mahika. Nang sandaling iyon, dumating si Erika upang angkinan ang pagmamay-ari ng kanyang larwang tao, ngunit inakusahan siya ni Yuri na inilalagay niya sa panganib ang bansa. Pagkatapos ay sinabi ni Erika na ibinigay niya ang metal kay Gudo dahil siya ang kampiyan na maaaring magligtas sa kanila kung magkatotoo ang propesya. Nang sumang-ayon si Yuri sa kanya, iminungkahi ni Erika na suriin niya ang metal gamit ang kanyang spirit vision upang makita kung mayroon siyang matutuklasan. Kaya ginamit ni Yuri ang kanyang spell, at nang makita niya si Athena na nakatayo sa isang lugar sa lungsod, natakot siya at nabitawan ang metal. Di nagtagal, tumakbo sina Gudo at Erika sa lungsod upang hanapin si Athena. At nang makarating sila sa isang bubong, sinabihan ni Erika si Gudo na maghanda sa pakikipaglaban dahil kalaban nila ang anak na babae ni Zeus. Biglang nagpakita si Athena at sinabing natutuwa siyang makita muli si Gudo, na ikinagulat ni Erika, na nagtaka kung paano sila nagkakilala. Kaya, ipinakilala ni Athena ang kanyang sarili bilang isang god slayer ng silangan at sinabihan si Gudo na magpakilala dahil malapit na silang maglaban para sa Gorgonian. Bilang tugon, sinabi ni Gudo na wala siyang pakialam sa kanya, ngunit sinabi ni Athena na sinumang maglalayo sa kanya mula sa metal ay isang kaaway. Nang magpakilala si Gudo, tinanong ni Athena kung nasaan ang Gorgonian dahil alam niyang hindi niya ito dala. Narinig ito, naisip ni Erika na nararamdaman ni Athena ang lokasyon ng metal. Kaya, tinawag niya ang kanyang espada at hinaranggan ng isang atake mula kay Athena gamit ito. Pagkatapos nito, itinuro ni Athena na kahit maliit ang kapangyarihang ninakaw ni Gudo para sa kanyang sarili, nakakaramdam pa rin siya ng panganib dito. Nang marinig ito, iminungkahi ni Gudo na umalis na siya, ngunit sinabi ni Athena na magiging nakakabagot ito, kaya't kinulong niya si Erika sa loob ng isang harang at nagpakita sa harap ni Gudo. Pagkatapos ay sinabi niya na masyadong cool ito para sa isang god slayer at talunan para sa isang hari. Kaya, hinalikan niya ito ng kasawian, naubos ang lakas nito habang nagsimulang manginig ang mga binti nito. Nang siya ay bumagsak, nagpa siya si Athena na tadterin ito upang mawala ang kanyang kapangyarihan. Ngunit biglang na jailbreak ni Erika gamit ang kanyang espada at ginawang sibat. Nang makita ito, tinanong ni Athena si Erika kung nais niyang sumama sa kanyang mga ninuno ng maaga, ngunit nagpakilala si Erika at naghanda para sa isang laban. Ilang sandali pa, inatake ni Erika si Athena gamit ang lahat ng kanyang kakayahan at nagawang maglagay ng marka sa kamay ni Athena.
Gayunpaman, agad itong gumaling, at sa kabila nito, patuloy na umatake si Erika hanggang sa mabasag ni Athena ang kanyang sibat. Kaya, trinap ni Erika si Athena gamit ang isang spell at nakatakas kasama si Gudo. Sa ibang lugar, nakasalubong ni Yuri si Liliana, isang kabalyero ng Bronze Black Cross, na pagkatapos ay hiniling sa kanya na ibigay ang metal. Gayunpaman, tumanggi si Yuri, sinabing kailangan itong seliado kaagad, habang trinap ni Gudo at Erika si Athena. Pagkatapos ay itinuro ni Liliana na ang kanyang selyo ay walang silbi sa isang Diyos, ngunit iginiit ni Yuri na dapat nilang subukan. Kaya, sinabi ni Liliana na kailangan niyang kunin ang metal mula sa kanya. Pagkatapos, bigla na lang, muntik ng madurog ni Amakaso si Liliana gamit ang isang kotse at hiniling kay Yuri na sumakay. Nang sinubukan ni Liliana na habulin sila, ikinulong siya ni Amakaso sa isang harang at nagmaneho palayo. Sa isang lugar sa lungsod, nagising si Gudo kay Erika na kinakalikot ang kanyang buhok at tinanong kung gaano na siya katagal tulog. Bilang tugon, sinabi ni Erika na ilang oras na siyang tulog at idinagdag na unti-unting nagiging kanya ang mga kapangyarihan. Nang sandaling iyon, nagpasalamat si Gudo sa pagliligtas sa kanya, ngunit sinabi ni Erika na hindi sapat ang mga salita dahil kailangan niya ito upang ipakita sa kanya ang kanyang nararamdaman. Habang yumuko siya, nataranta si Gudo at ipinaalala sa kanya na nasa isang parke sila, kaya iminungkahi ni Erika na pumunta na lang sila sa kanyang silid. Ngunit sinabi ni Gudo na walang oras para magloko. Pagkatapos nito, nagtanong siya tungkol kay Athena, at ipinahayag ni Erika na hinahabol niya ang Gorgonian at maaaring matagpuan ito sa lalong madaling panahon. Nang mag-alala si Gudo tungkol kay Yuri, sinabihan siya ni Erika na mag-relax dahil hindi nila mapipigilan si Athena sa pagkuha ng metal at idinagdag na maaari nilang panuurin ang pagguho ng mundo or lumaban kapag nangyari iyon. Pagkatapos ay nagtanong si Gudo kung paano gamitin ang gininto ang espada, at kinumpirma ni Erika na kailangan niyang malaman ang lahat tungkol sa kanyang kalaban upang magamit ang gininto ang espada. Dahil ang pag-aaral tungkol kay Athena ay aabutin ng ilang buwan, nag-alok si Erika ng isang shortcut at sinabi kay Gudo na kailangan niya ito para gumana ito. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Gudo na magpatuloy. Kaya hinalikan siya ni Erika at inilipat ang lahat ng kaalaman sa kanya. Bigla, pinigilan siya ni Gudo nang makita niya ang kalangitan na dumidilim sa buong lungsod. Habang lumalaganap ang dilim sa lungsod, sina Amakaso at Yuri ay na-stuck sa trapiko. Kaya itinuro ni Amakaso na nagsimula na ang propecia, at napagtanto ni Yuri na paparating si Athena para sa metal. Pagkatapos ay iminungkahi ni Amakaso na iwanan nila ang kotse at tumakbo. Samantala, nag-orasyon si Athena, tinawag ang kanyang mga lingkod upang hanapin ang Gorgonian sa lungsod. At di nagtagal, habang nagmamaneho si Ariana sa trapiko na parang may naipon siyang karagdagang buhay, natagpuan sila ng mga kwago. Nang itinuro ni Erika na sila ay mga lingkod ni Athena, tinanong ni Gudo kung bakit, at hinayla siya ni Erika palapit upang makumplito ang kanilang paghahatid ng kaalaman. Nagulat siya, ipinaalala niya sa kanya na si Ariana ay nasa kotse. At nang mapagtanto niyang nakatingin siya sa kanya, sinabihan niya itong manatili sa kalsada. Pagdating sa isang dambana, tinawagan ni Yuri si Gudo, na nagtanong kung mayroon na ba siyang progreso sa selyo. Bilang tugon, sinabi ni Yuri na hindi pa siya nagsisimula. Kaya hiniling sa kanya ni Gudo na iwanan ang metal at tumakbo kung sakaling magkaroon ng problema. Gayunpaman, sinabi ni Yuri na hindi niya basta-basta iiwan ang kanyang tungkulin at tumakbo. Kaya, sinabihan siya ni Gudo na tawagin ang kanyang pangalan at isipin siya ng husto hanggat maaari kapag bumaba ang sitwasyon. Dahil nangako si Gudo na papunta siya doon, tinanong ni Yuri kung isa iyon sa kanyang mga kakayahan, ngunit sinabi ni Gudo na hindi siya sigurado, na nag-iwan kay Yuri na hindi humanga. Sinabi ni Yuri na irresponsible siya at nagpas siyang subukan ang selyo. Pagkatapos ng tawag, tinanong ni Amakaso si Yuri kung kailan siya nakalapit ng husto kay Gudo. Ngunit nang tanungin niya kung bakit niya iniisip na ganoon sila, sinabihan siya ni Amakaso na kalimutan na lang ito dahil mayroon siyang utak na parang isang estudyante sa ikalawang baitang at umalis upang maghanap ng sinumang makakatulong sa selyo. Samantala, sa lungsod, nagpa siya sina Erika at Gudo na maglakad dahil nasira ni Ariana ang kanilang tanging sasakyan. Habang papunta sila,
Tinanong ni Erika kung balak niyang gamitin ang isang kakayahang tinatawag na pagkakatawang tao ng hangin kung tatawagan ni Yuri ang pangalan niya. At nang kumpirmahin niya ito, ipinahayag niya na nag-aalala siya kay Yuri dahil inilagay siya nito sa panganib. Kaya sinabihan siya ni Erika na siguraduhing ililigtas niya ito. Sa mas magaan na paraan, idinagdag niya na maaari niyang payagan si Yuri na maging katulong niya dahil palagi siyang magiging pangunahing katulong niya. Bigla, nakakita sila ng kidlat at naisip na malamang na natagpuan ni Athena ang Gorgonian. Samantala, sa dambana, dumating si Athena at hiniling kay Yuri na ibigay ang metal habang nagbabantang kukunin ito ng sapilitan. Mabilis na naglagay si Yuri ng harang, ngunit winasak ito ni Athena sa loob ng ilang segundo, na nagpalipad sa kanya. Mabuti na lang at bigla siyang nasalo ni Liliana at sinabihan siyang ibigay ang metal. Nang mapagtanto niyang aatake na si Athena, mabilis na hinaranggan ni Liliana ang kanyang atake habang hinihiling kay Yuri na ibigay ang metal. Habang nag-aalangan siya, pinasabog ni Athena ang dalawa at kinuha ang metal. Pagkatapos, nagcast siya ng spell at nagiba ng anyo at naglabas ng hangin ng kasawian, na nilalanghap ni Yuri. Naisip ni Athena na hindi pa niya lubos na kontrolado ang kanyang mga kapangyarihan at sinabing pansamantala lamang ito. Samantala, naalala ni Yuri ang pangako ni Gudo at sinabi kay Athena na kailangan niyang talunin ang isang tao bago pa siya makaramdam ng pagkailang. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Athena kung sino iyon. Kaya sumugal si Yuri, naniniwala sa isang talunan, at sinigaw ang pangalan ni Gudo gamit ang lahat ng natitirang lakas niya. Bigla siyang natamba, ngunit dumating si Gudo sa tamang oras para saluhin siya. Nagulat nang makitang buhay si Gudo, tumawa ng malakas si Athena at sinabing hindi niya inaasahan ang isang Demon King. Di nagtagal, sumama si Erika sa kanila, at tinanong ni Gudo si Yuri kung ayos lang siya, ngunit nagsimula siyang umubo. Kaya, sinabi ni Athena na nalantad si Yuri sa kanyang hangin ng kasawian. Habang iniisip ni Gudo kung ano iyon, iminungkahi ni Erika na gamitin niya ang kanyang gintong espada. Kaya ipinatawag ni Gudo ang espada at pinagaling si Yuri gamit ito. Sa pagharap kay Athena, inalok ni Gudo sa huling pagkakataon na hayaan siyang umalis ng mabilis. Gayunpaman, sinabi ni Athena na malamang ay mapurol siya at isiniwalat na nakakuha lang siya ng ilang kapangyarihan at nais niyang subukan ang mga ito sa kanya. Nang marinig ito, naghanda si Gudo para sa pakikipaglaban. Kaya, unang umatake si Athena, ngunit iniwasan niya ang atake habang inutusan si Erika na panatilihing ligtas si Yuri dahil nagpasya siyang sirain ang katawan ni Athena. Mabilis na hinawakan ni Erika si Gudo at hinalikan ito upang mailipat ang natitirang kaalaman sa kanya, na nag-iwan kay Yuri na gulat na gulat. Biglang umilo ang gintong espada ni Gudo, at 1,000,000 espada ang biglang nagpakita habang nagbabanta siyang tuluyang wawakasan si Athena. Humanga, inilunsad ni Athena ang isang pag-atake kay Gudo, na patuloy na hinaharangan ang mga pag-atake. Maya-maya, tinanong ni Athena kung wala na siyang ibang galaw, kaya tumakbo palayo si Gudo. Biglang tinawag ni Athena ang dalawang higanteng ahas upang pigilan siya. At nang harapin niya ito, sinabi nito sa kanya na wala siyang matatakbuhan dahil kailangan nilang matukoy kung sino ang nakahihigit. Gayunpaman, sinabi ni Gudo na sinusubukan niyang ipabatid sa kanya ang kanyang trump card at sinermonan siya tungkol sa kanyang koneksyon sa mga ahas. Nang sandaling iyon, tinutok ni Gudo ang ilang espada sa isa sa mga higanteng ahas at binunot ito. Sa puntong ito, binigyang pansin ni Athena ang gininto ang espada habang tinutukan naman ng iba pang mga espada ang isa pang ahas. Matapos matanggal ang isa pang ahas, patuloy na sinermonan ni Gudo si Athena tungkol sa kanyang kasaysayan. Kaya, nagalit siya at nagpaputok ng palaso sa kanya, ngunit hiniwa ito ni Gudo gamit ang kanyang espada habang nauubusan na siya ng mga pagpipilian. Sinubukan ni Athena na gawing takot si Gudo, ngunit kinansela ni Gudo ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang espada at inatake siya. Mabilis, gumamit si Athena ng karit, hinaranggan ang kanyang pag-atake habang patuloy siyang naghahanap ng impormasyon tungkol sa kanyang kasaysayan. Bigla, lumipad ang mga espadang nakatutok kay Athena patungo sa kanya, ngunit hinaranggan niya ang mga ito gamit ang isang harang. Gayunpaman, dinaig ni Gudo ang harang gamit ang higit pang mga espada, tinusok ito at binasag ito gamit ang kanyang gintong espada. Pinanood ni na Erika at Yuri ang laban mula sa malayo,
At nang tanungin ni Yuri kung ano ang nangyari, ipinaliwanag ni Erika na pinutol lang ni Gudo ang kabanalan ni Athena at sinabing aalis siya upang tulungan si Gudo dahil malapit nang maubos ang gintong espada. Nang maubos ang gintong espada ni Gudo, inatake siya ni Athena at ipinahayag na alam niya na ang kapangyarihan nito ay kay Veretragna. Matapos niyang humiwa ng unang dugo mula kay Gudo, itinago niya ang kanyang espada at ginamit ang isa pang kasanayan. Nang sandaling iyon, tinawag niya ang isang nagliliyab na kabayo ng liwanag mula sa araw upang atakihin si Athena, ngunit hinaranggan niya ang pag-atake gamit ang isang kalasag. Bigla, nakatanggap si Gudo ng sibat mula kay Erika at tinarak ito kay Athena, na nagresulta sa isang malaking pagsabog na nag-iwan sa metal at malayang nakalawit kay Athena ang kanyang pares ng sibat. Dahil sa hiya, hiniling ni Athena kay Gudo na tapusin siya, ngunit hindi siya pinabayaan ni Gudo at sinabihan itong umalis. Nagulat si Erika at nagtanong kung bakit, at sinabi niyang gusto lang niyang ipakita sa kanya kung sino ang boss. Nang marinig ito, sinabi ni Athena na isa siyang kakaibang tao at nawala, naiwan si Erika na pagsabihan si Gudo. Pagkatapos ay tinanong ni Gudo si Erika kung alam niya kung ano ang mangyayari, at kinumpirma niya na ang laban ay kailangang maganap sa Japan upang maiwasan ang panghihimasok ng ibang kampiyan. Nang sandaling iyon, sumama si Yuri sa kanila at tinanong kung ano ang gagawin nila sa crater na naiwan ng pagsabog. Kinabukasan, dumating si Yuri sa bahay ni Gudo at sinabing nagpasya siyang panatilihin siyang mahigpit dahil irresponsible siya. Upang simulan ang kanyang trabaho, hinayla niya ito palayo kay Erika, ngunit hinayla siya pabalik ni Erika at iminungkahi na pumunta sila sa paaralan. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta si Gudo sa kwarto ni Erika upang gisingin siya para sa paaralan, ngunit naabutan niya itong mahimbing na natutulog, kaya't mabilis siyang lumapit sa kanya, iniiwasan ang mga trap na maaaring magdulot ng kaguluhan sa kanyang pantalon. Nang sa wakas ay nagising na niya ito, tinawag siya ni Erika na isang walang utak na lalaki habang pinapakitaan siya ng kanyang masiglang mga asset. Ngunit ang kanyang mga sinabi ay hindi napansin ni Gudo dahil mabilis siyang tumalikod para maiwasang maubos ang kanyang dugo. Nang sabihin niya sa kanya na maglagay ng damit, humingi siya ng tulong. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Gudo ang kanyang plot cover at sinubukang ilagay ang mga ito sa kanya. Ngunit nang bumalik sa normal ang utak nito, nataranta siya at itinapon ang mga ito. Sa ibang lugar, nanaginip si Yuri tungkol kay Liliana na nagpaplano ng isang ritual kasama ang isa pang kampiyan na nagngangalang Buban. Ilang sandali pa, habang naghahanda siya ng almusal, naisip niya si Buban, ngunit pinutol siya ni Hikari at tinikman ang ilan sa kanyang pagkain, nang purihin niya ang kanyang luto at sinabing magugustuhan ito ng hari. Nagulat, tinanong ni Yuri kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanya, at isiniwalat ni Hikari na sinabi sa kanya ni Amakaso. Nang akusahan niya si Yuri ng pagtatangkang akitin si Gudo sa pamamagitan ng tiyan nito, biglang naging galit na kamati si Yuri at nawala ng pasensya. Hindi ito pinansin, nag-alok si Hikari na tulungan siyang mag-empake ng pagkain para kay Gudo, ngunit sinabi ni Yuri na kanya ang pagkain at idinagdag na layunin lamang niyang gabayan si Gudo kung paano maging isang hari. Muli, hindi ito pinansin ni Hikari at ipinakita sa kanya ang nakabalot na pagkain habang sinasabing sa pamamagitan nito, maaari niyang gawing asawa ang hari, na nagpapangarap kay Yuri. Ilang sandali pa, dumating si Yuri sa paaralan dala ang nakabalot na pagkain at naisip ang payo ni Hikari. Gayunpaman, pagpasok niya sa klase, nakita niya si Erika na nakaupo sa kanyang minamahal at nagkukwento tungkol sa kung paano siya pinagsilbihan nito bago pumasok sa paaralan. Dahil sa trauma sa lugar, hinampas ni Yuri ang mesa at kinausap sila ng may katuturan, ngunit gumanti si Erika na nagsasabing walang nakakahiya sa paggawa nito sa klase. Kalaunan sa palakasan, habang hinahangaan ni Erika ang lahat sa kanyang mga kasanayan, nilapitan ni Yuri si Gudo upang tanungin kung gumagamit ba siya ng mahika. Nang sumagot si Gudo na nagsasabing hindi, itinuro ni Yuri na nagtitiwala siya sa kanya, at sumang-ayon si Gudo, na sinasabing nailigtas niya siya ng maraming beses. Habang nagrereklamo si Yuri tungkol sa kanyang kakulangan sa kasanayan sa paggamit ng bola, dumating si Erika at hiniling kay Gudo na saluhin ang mga bola para sa kanya dahil dati itong catcher. Nang tumanggi si Gudo para lang magalit sa kanya, tinanong ni Yuri kung dati ba talaga siyang catcher, at isiniwalat ni Gudo na catcher nga siya hanggang sa nabali ang balikat niya at tumigil.
Bukod pa rito, sinabi ni Gudo na gumaling ang balikat niya noong naging kampiyan siya, ngunit hindi siya makapaglaro dahil hindi patas na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan. Nang sandaling iyon, hinamon ni Erika si Yuri sa isang baseball match, sinabing magsusumikap siya sa frontline kasama si Gudo, habang si Yuri ay isang sidekick lamang na walang ginawa kundi ang maligtas. Dahil dito, tinanggap ni Yuri ang hamon, at ilang sandali pa, naghanda siya para sa laban habang si Gudo ay naghahanda na maging catcher. Nang magsimula ang laro, plano ni Gudo at ni Yuri na pagmukhang talunan si Erika, at bigla siyang nakakita ng direksyon ng bola. Kaya, nang sabihin niya kay Gudo, inutusan siya ni Gudo na i-swing ng pinakamalakas hanggat maaari. Gayunpaman, sa unang paghagis ni Erika, nag-swing si Yuri tulad ng gagawin ng iyong lola, na nagpaisip kay Gudo kung gaano sila kadelikado. Pagkatapos nito, sinabihan ni Gudo si Yuri na i-swing ang bola ayon sa kanyang senadoryos, at nang ihagis ni Erika ang bola, i-swing din ito ni Yuri ayon sa senadoryos ni Gudo. Nang magsimula na siyang magdiwang, napagtanto niya na ang bola ay tumama pala sa bullseye sa pagitan ng mga binti ni Gudo. Sa isang lugar sa lungsod, pinanood ni Liliana ang ilang arkeologo na nagtatrabaho sa crater na naiwan ng pag-atake ni Gudo kay Athena. Gayunpaman, dumating si Amakaso upang magtanong kung may nagustuhan siya. Bilang tugon, sinabi ni Liliana na huminto lang siya ng biglaan at umalis, habang iniisip ni Amakaso kung ano ang hinahanap niya. Samantala, sa paaralan, kumain si Gudo ng tanghalian kasama ang kanyang mga kaibigan, at nang dumating si Yuri na may dalang malaking pakete ng pagkain. Tinanong ni Gudo kung kakain ba siya para sa dalawa, ngunit sinabi ni Yuri na sobra ang kanyang niluto at naisip niyang pwede silang lahat maghati-hati. Mabilis na kumagat si Erika at sinabing maaari itong mas masarap, ngunit sinabi ni Gudo na napakalakas ng kanyang bibig para sa isang taong hindi marunong magluto. Nang matikman ang pagkain, pinuri ni Gudo ang luto ni Yuri. Kaya, sinabi ni Erika na malamang ay sinusubukan niyang akitin si Gudo. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Yuri, at sinabing ang tungkulin niya ay gabayan lamang si Gudo. Nang sandaling iyon, tinanong ni Erika si Yuri kung mayroon ba siyang telepono, ngunit sinabi nitong wala dahil hindi siya magaling sa electronics. Kaya, inutusan ni Erika si Gudo na pumunta sa isang tindahan kasama si Yuri para tulungan itong bumili nito at sermonan si Yuri kung bakit kailangan niya ng telepono habang may nagbabantay sa kanya habang naglalakad. Para maipaliwanag ang kanyang punto, tinawagan ni Erika si Gudo at sinabi kay Yuri na maaari niyang kausapin si Gudo sa lahat ng oras gamit ang telepono. Nang marinig ito, nagulat si Yuri, ngunit biglang napagtanto kung gaano ito kaiyahiya, kaya tumakbo siya palayo. Pagkatapos nito, itinuro ni Erika na maaaring maging kapaki-pakinabang ang sixth sense ni Yuri, kaya sinabihan niya si Gudo na ipagpalit na lang siya, habang sinasabing siya lang ang tanging bagay na pinapayagan niyang taglayin. Kalaunan, pagdating nila sa tindahan, sinabi ni Yuri na ito ang unang beses niyang lalabas kasama ang isang lalaki, na ikinamula ni Gudo. Habang nagdedesisyon sila kung aling telepono ang bibilhin, sandaling nakakita si Yuri ng anino sa pintong salamin. Nang maramdaman ni Gudo ang kanyang takot, tinanong siya ni Gudo kung may mali, ngunit sinabi ni Yuri na guni-guni lamang niya ang mga bagay-bagay. Pagkatapos, ipinakita ni Gudo kay Yuri kung paano gamitin ang telepono. At nang sa wakas ay nasanay na siya, sinabihan siya ni Gudo na subukang tawagan siya. Matapos niyang matagumpay na magawa ito, pinuri siya ni Gudo. Kaya sinabihan niya itong tawagan siya kung may mangyari at idinagdag na madalas niya itong unang beses na tumawag. Pag-uwi, nakatanggap si Gudo ng tawag mula sa isa pang kampiyan na nagngangalang Salvatore, na nagsasabing kaibigan niya. Ngunit galit na sinabihan siya ni Gudo na tumigil na. Gayunpaman, ipinaalala ni Salvatore kay Gudo kung gaano sila kasaya noong nagduwelo sila. Nang magbanta si Gudo na tatapusin ang tawag, isiniwalat ni Salvatore na nasa Japan si Vuban at ikinwento ang tungkol sa kanyang magkakaibang kakayahan. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Gudo na labanan si Vuban para umangat ang antas, ngunit ibinaba ni Gudo ang telepono at nagpas siyang sabihin kay Erika. Sa kasamaang palad, idinayal niya ang numero ni Yuri. Ngunit nang lumabas si Yuri sa kanyang banyo para sagutin ang tawag, dumating si Liliana at hinawakan siya. Maya-maya, nagising si Yuri sa mansyon ni Vuban at nagtaka kung nasaan siya.
Nang sandaling iyon, sinabi sa kanya ni Vuban na kailangan niya ang tulong niya para sa isang ritual na minsan niyang isinugal ang kanyang buhay. Pagkatapos, inanunsyo niya na pag-aari na niya ang babae. Nang gabing iyon, ipinaalam ni Amakaso kina Gudo at Erika na dinukot ni Vuban si Yuri. Nagulat si Erika, at tinanong kung bakit ginawa iyon ni Vuban, at isiniwalat ni Amakaso na may kasaysayan sila. Dahil naubusan na ng oras, humingi ng tulong si Amakaso sa kanila, at agad na sumang-ayon si Gudo. Nang sabihin ni Erika na hindi sila dapat maging padalos-dalos, sinabi sa kanya ni Gudo ang tungkol sa kanyang tawag kay Salvatore at isiniwalat na ito ay isang pagkakataon upang makipag-away sa kanya. Nang marinig ito, sinabi ni Erika na gusto niyang sumama. Kaya, tiniyak ni Gudo kay Amakaso na aayusin nila ito at humingi ng direksyon. Samantala, sa mansyon ni Vuban, sinabi sa kanya ni Yuri na hindi niya maaaring ipatawag ang isang ereheng Diyos gaya ng hiniling nito dahil tungkulin niyang protektahan ang bansa. Gayunpaman, sinabi ni Vuban na wala siyang pagpipilian. Kaya, nagbanta si Yuri na tatapusin ang sarili niyang buhay. Bigla, ipinatawag ni Vuban ang mga kaluluwa ng kanyang mga nasawi na mandirigma at ipinaliwanag na ang mga buhay na kanyang inani ay nagsisilbi sa kanya magpakailanman. Nang dagdagan niya na malapit na niyang malaman kung kaya ni Yuri na maglingkod sa kanya pagkatapos nitong masawi, pinahanga ni Yuri si Vuban sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakayahan. Di nagtagal, dumating si Gudo at si Erika sa mansyon. At nang makumpirma niyang nasa loob ng gusali si Yuri, tumuloy sila sa loob. Bigla silang inatake ng mga sawi na servant ni Vuban, habang isa pang undead ang nagpaalam kay Vuban tungkol sa kanilang pagdating. Samantala, pinabalik ni Erika ang mga undead sa kanilang lugar. Nang mawala ang mga katawan, nakasalubong nila ang isang sinaunang mangkukulam, na pagkatapos ay tumawag ng isang malaking golem upang atakihin sila. Pagkatapos ay hiniwa ni Erika ang golem, ngunit agad itong gumaling. Kaya, sinubukan ni Gudo na tawagin ang toro. Gayunpaman, sinabihan siya ni Erika na itabi ang kanyang lakas para mamaya at hinampas ang golem sa ulo nito gamit ang kanyang espada, na agad itong natalo. Sa ibang lugar sa mansyon, pinagsilbihan ni Liliana si Yuri ng isang tasa ng tsaa, at nang magpasalamat siya rito, sinabi ni Liliana na hindi na ito kailangan. Pagkatapos nito, sinubukan ni Yuri na makipag-usap kay Liliana. Ngunit pinutol siya ni Liliana at isiniwalat na nasa loob ng gusali si Gudo upang labanan si Vuban. Nang idagdag niya na ang mga Godslayer ay allergic sa kapayapaan, sumagot si Yuri, na sinasabing iba si Gudo. Sinabi ni Liliana na si Gudo ay naging isang kampiyan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa isang Diyos at sinabihan si Yuri na maghanda para sa isang pagtawag. Samantala, sina Erika at Gudo ay nakatagpo ng mas maraming mandirigmang undead, kaya tinawag niya ang Steel Lion upang alisin sila. Pagkatapos ay tinanong ni Gudo kung gagawa siya ng anumang aksyon, ngunit sinabihan siya ni Erika na itabi ang kanyang lakas para kay Vuban. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Gudo kung gaano kalakas si Vuban, at isiniwalat ni Erika na siya ang pinakawalang awa sa lahat ng kampiyan. Kaya, habang nagpapatuloy sila, sinubukan silang ihawi ng isa pang mangkukulam ng buhay, ngunit natalo siya ni Erika. Pagkatapos, nakarating sila sa isang silid kung saan natagpuan nila si Vuban na napapalibutan ng mababanggos na mukhang lobo, tulad ng isang kontrabida na sineseryoso ang kanyang estetika. Pagkatapos ay ipinakilala ni Gudo ang kanyang sarili at ipinahayag na naroon siya para kay Yuri. Natuwa, sinabi ni Vuban na siya ay kasing edad ni Gudo noong siya ay naging kampiyan, ngunit sinabi ni Gudo na wala siyang interes sa kanyang mga kwento. Sinabi ni Vuban na pag-aari niya si Yuri at tinanong kung may ibinigay si Gudo na katumbas ng halaga para ipagpalit sa kanya. Bago sumagot si Gudo, iminungkahi ni Erika na sundin ni Gudo ang payo ng kanyang kaibigan. Naguluhan, inisip ni Gudo kung ano ang sinasabi niya. Kaya sinabi ni Erika na naging matalik na kaibigan ni Gudo si Salvatore pagkatapos ng kanilang tunggalian. Dagdag pa niya na iminungkahi ni Salvatore na isali siya ni Gudo sa isang paligsahan ng kapangyarihan at turuan siya ng mga kalungkutan ng pagtanda. Nagalit si Gudo sa pagkukwento ni Erika at itinuro na hindi naman ganoon kabaliw si Salvatore. Tinanong ni Vuban si Gudo kung natalo niya si Athena. At nang sabihin niyang pinauwi lang niya ito, isiniwalat ni Vuban na minsang ninakaw ni Salvatore ang isang ereheng Diyos na ipinatawag niya.
Dahil sawa na siya sa kanyang kahihiyan, sinabi ni Vuban na dapat siyang mag-ingat dahil naging kaibigan niya ang kanyang kaaway. Ngunit dahil isa siyang mabait na hari, inalok niyang palayain si Yuri kung maglalaro sila ng isang laro kung saan hahayaan niya silang umalis, na bibigyan sila ng 30 minutong kalamangan. Pagkatapos noon, hahabulin niya sila, at kung mabubuhay sila hanggang sa pagsikat ng araw, aaminin niya ang pagkatalo. Di nagtagal, pinatakbo sila ni Ariana palayo sa mansyon ng buong bilis. At habang papunta sila, ipinaalam ni Erika kay Gudo na hindi sila kailanman makakalaya hanggat hindi niya binibigyan ng maluwalhating paglabas ang matanda. Pagkatapos ay tinanong ni Gudo kung may organisasyon na nagsaliksik tungkol kay Vuban, ngunit sinabi ni Erika na wala masyadong impormasyon, dahil ang matanda ay isang naglalakad na aklat ng kasaysayan na may mga isyu sa galit. Nang marinig ang lahat ng ito, iminungkahi ni Yuri na ibigay nila siya kay Vuban, dahil ang tulong lamang niya ang kailangan niya para sa isang ritual, ngunit ipinaalala ni Erika sa kanya kung gaano siya kaswert na nakaligtas sa huling ritual. Pagkatapos ng 30 minuto, hinabol ng mga lobo ni Vuban ang kotse. At nang malapit na silang makahabol, inapakan ni Ariana ang gas pedal. Nang iminungkahi ni Yuri na ibalik nila siya at tinanong kung bakit nila isinasapanganib ang kanilang buhay para sa kanya, sinabi ni Gudo na iyon ang ginagawa ng mga magkakaibigan. Kaya, ibinalik niya sa kanya ang kanyang telepono at sinabihan siyang huwag itong mawala muli. Pagkatapos lang, sinabi ni Erika na maganda na magkasundo sila, ngunit ipinaalala niya kay Yuri na isa lamang siyang side girl. Biglang nabangga ng mga lobo ang sasakyan, kaya sinabihan ni Erika si Ariana na ibaba sila sa isang bukas na lugar. Nang maibaba niya sila at umalis, nagsimula silang tumakbo patungo sa isang gusaling inilikas. Bigla silang naabutan ng mga lobo, at nang maghanda si Gudo para lumaban, sinabihan siya ni Erika na itabi ang kanyang lakas at mabilis na pinarami ang kanyang espada. Nang sandaling iyon, pinaslang niya ang mga lobo at kinuha ang kanyang espada. Biglang nagpakita si Vuban at tinanong si Gudo kung handa na ba siyang mapahamak, ngunit sinabi ni Gudo na malakas ang kanyang boses para sa isang taong hindi makatayo ng kanyang kulubot na espada. Kaya, tinawag ni Vuban ang isang lehiyon ng mga undead na kabalyero, na parang nag-host siya ng isang medieval reunion. Nang sabihin ni Erika na magiging mahirap ang labanan, tinawag ni Gudo ang White Horse, na sumugod at sinunog ang ilan sa mga kabalyero. Galit na galit, nag-transform si Vuban bilang isang lobo at nilunok ang apoy ng kabayo. Habang namamangha si Gudo at ang kanyang mga kaibigan dito, tinawanan sila ni Vuban at sinabing malamang natalo ni Gudo sina Athena at Salvatore dahil sa swerte. Hindi humanga, iniwan ni Vuban ang undead para tapusin sila. Sumugod si Erika para pigilan ang mga undead habang iniisip ni Gudo kung alin sa mga kasanayan niya ang sapat na malakas para mapabagsak si Vuban, dahil wala siyang alam tungkol sa kanyang kalaban. Nang sandaling iyon, hinawakan siya ni Yuri, at napagtanto ni Gudo na kailangan niya itong protektahan. Kaya, ginamit niya ang isang kasanayan at nakatakas sa atake ng isang undead gamit ang bilis ng raptor. Di nagtagal, gumamit din si Erika ng spell at nakatakas din. Gayunpaman, nakasalubong niya si Liliana sa isang bubong, na nagsabing hindi niya kayang tumakbo dahil isa siyang pasikat. Pagkatapos nito, hinugot ni Liliana ang kanyang espada at naghanda para lumaban. Kaya ginawang espada ni Erika ang kanyang sibat at naghanda rin para lumaban. Nang dumating si Gudo sa isang ligtas na lugar, nagsimulang tumibok ang kanyang puso na parang gusto nitong pumutok, ngunit mabilis na sinubukan ni Yuri na pagalingin siya. Gayunpaman, dahil hindi gumagana ang mahika, ipinaliwanag ni Gudo na ang mahika ay gagana lamang sa kanya kapag direktang itinurok ito sa kanya. Bigla, naalala ni Yuri na hinalikan ni Erika si Gudo at inakala niyang sinusubukan lang niyang tumulong. Ngunit dahil hindi niya ito mahalikan, sinimulan ni Yuri na himukin ang katawan nito upang pakalmeyan ang mabilis na tibok ng puso nito. Samantala, mabilis na lumapit si Erika kay Liliana, na hindi humanga sa kanyang mga paa at sinubukang atakihin siya gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, hinaranggan ni Liliana ang kanyang atake at sinabing masyado niyang ginagamit ang kanyang mga binti. Bilang tugon, sinabihan siya ni Erika na itigil ang pagsasalita ng kanyang bibig at lumaban ng elegante, kaya nagpatuloy sila sa pagsalpukan ng mga espada.
Kasabay nito, nagtagumpay si Yuri na pakalmayan si Gudo, kaya tinanong siya nito kung paano nagawang lunukan ni Vuban ang atake ng kanyang puting kabayong lalaki. Nang sabihin ni Yuri na wala siyang ideya, bigla siyang nakakita ng isang pangitain tungkol sa mga kapangyarihan ni Vuban. Nang maramdaman ito, tinanong ni Gudo kung may nakita siya, ngunit pinutol sila ni Amakaso, sinabing nasa problema si Erika. Sa isang malapit na lugar, habang inaatake at hinahabol ni Liliana si Erika, biglang huminto si Erika at tinanong si Liliana kung kusang loob ba siyang naglilingkod kay Vuban. Ngunit sinisi ni Liliana si Erika sa pang-aakit kay Gudo at pagiging kabit nito. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya na ang kanyang lolo ay nakakuha ng inspirasyon nito mula sa kanya at pinilit siyang maging kabit ni Vuban. Desperado nang matupad ang kanyang obligasyon bilang isang kabalyero, sinubukan ni Liliana na atakihin siya, ngunit sumigaw si Yuri, sinasabihan silang tumigil. Nang sandaling iyon, inakusahan ni Yuri si Liliana ng pagtulong kay Vuban, na nagpahirap sa kanila ilang taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay itinuro niya na matatanggap siya ni Gudo, ngunit sinabi ni Liliana na hindi siya kailanman tatalikuran. Bigla, humihip ang hangin ng isang karatula patungo kay Yuri, ngunit binasag ni Liliana ang mga karatula at sinugod si Erika. Gayunpaman, nagsimulang magkwento si Erika tungkol sa isang sikretong romantikong nobela na isinulat ni Liliana at itinago sa isang drawer sa kanyang silid. Nataranta si Liliana nang tanungin niya si Erika kung paano niya nalaman ang tungkol sa libro. Kaya, nangako si Erika na kakalimutan ang tungkol sa libro kung sila ay magiging matalik na magkaibigan. Pagkatapos ay hiniling ni Gudo kay Yuri na sabihin kay Erika ang nakita niya sa kanyang pangitain, dahil maaaring mas marami pa siyang malaman. Di nagtagal, habang inuutusan ni Vuban ang kanyang mga lobo na hanapin at huntingin ang kanyang mga kaaway, dumating si Gudo at ang kanyang mga kaibigan sa pinangyarihan at hiniling sa kanya na huwag nang mag-abala. Nang makita si Liliana na kasama nila, tinanong ni Vuban kung bakit siya sama-sama sa mga talunan. At bilang tugon, sinabi ni Liliana na magre-resign na siya. Pagkatapos nito, sinabi ni Gudo kay Vuban na hindi na niya hahayaang hawakan niya ang iba. Kaya, biglang nag-transform si Vuban bilang isang malaking lobo at hiniling kay Gudo na ipakita sa kanya kung ano ang kanyang kayarian. Bigla, hinalikan ni Erika si Gudo, inililipat ang lahat ng kailangan niyang malaman sa kanya. Pagkatapos nito, ginamit ni Gudo ang kanyang kakayahan at hinugot ang kanyang gintong espada. Habang ibinubunyag niya ang nakaraan ni Vuban, 1,000,000 espada ang lumabas mula sa lupa at hiniwa si Vuban. Sa kabila nito, tumawag si Vuban ng mas maraming lobo, ngunit lahat sila ay napaslang ng mga espada ni Gudo. Pagkatapos ay sumugod siya patungo sa kanya, ngunit inatake siya ni Gudo gamit ang isang malakas na buhos ng mga espada. Pagkatapos, nag-transform pabalik si Vuban at tinawag ang mas maraming undead na mandirigma upang tingnan kung kaya silang talunin ni Gudo gamit ang kanyang mga kakayahan. Sa kanyang utos, inatake ng mga undead na mandirigma si Gudo, ngunit humarang sina Erika at Liliana at hinaranggan ang mga pag-atake. Habang nangyayari ito, nagsimulang makaramdam si Yuri ng kawalan ng silbi, kaya nagkaroon siya ng pangitain at mabilis na sinabi kay Gudo na posible na muling gawin ang kanyang espada. Narinig ito, agad na sinubukan ni Gudo, ngunit walang nangyari. Pagkatapos ay itinuro ni Erika na ang espada ay nangangailangan ng higit pang kaalaman tungkol kay Vuban upang gumana. Kaya't humakbang si Yuri at hinalikan si Gudo upang mailipat ang kaalaman. Ngunit dahil walang nangyari, pinalibutan ng hukbo ni Vuban na undead sina Erika at Liliana. Nang makita ito, sinimulan silang kotsain ni Vuban. Ipinaliwanag ni Yuri kay Gudo na ang halik ay dapat na totoo. Kaya nang subukan nilang muli, biglang umilo ang gininto ang espada at napuno ang langit ng kanyang mga binagong espada. Agad, inatake ni Gudo ang mga undead na mandirigma ni Vuban, ngunit nakaligtas pa rin si Vuban sa paanuman at natamba si Gudo habang natataranta si Yuri. Pagkatapos, tinawag ni Vuban ang mga Diyos ng panahon, at halos hindi nakaiwas si Gudo na tamaan ng kidlat. Nang makita ito, sinubukan ni Erika na mamagitan, ngunit pinigilan siya ni Vuban gamit ang kidlat at sinabihan siyang lumayo dahil ang tunggalian ay sa pagitan ng mga hari. Pagkatapos nito, dinaig niya si Gudo gamit ang kanyang mga atake sa kidlat, halos mapunta siya sa isang grilled camp. Bigla, nakarinig si Gudo ng ilang kakaibang boses na humihiling sa kanya na bumangon muli,
kaya ginamit niya ang isa sa kanyang mga kasanayan. Sa sandaling iyon, tinamaan siya ni Vuban ng kidlat at tumalikod upang umalis. Ngunit sa kanyang pagkagulat, sinabi ni Gudo na hindi lang siya ang low-budget na Thor sa paligid at nagpakawala ng isang atake sa kidlat kay Vuban. Gayunpaman, iniwasan ni Vuban ang atake at nagpas siyang pasalamatan si Gudo sa pag-aliw sa kanya. Kaya, nang magsimulang maghanda si Vuban ng isa pang atake, sina Erika at Liliana ay bumangon at tumayo sa tabi ni Gudo upang ipagtanggol siya. Mula sa gilid, bumangon din si Yori, at sama-sama nilang binigyan si Gudo ng lakas. Kaya, hinarang ni Gudo ang isang atake sa kidlat mula kay Vuban at napagtanto na hindi pa rin siya sapat na malakas upang tapusin ang matanda. Bigla, ang mga kaluluwa ng mga undead sa ilalim ng pamumuno ni Vuban ay nagsimulang umalalay kay Gudo at binigyan siya ng kanilang lakas. Kaya, nagawa ni Gudo na lupigin si Vuban gamit ang isang malakas na pagsabog. Nang akala nila ay tapos na, gumapang palabas ng crater si Vuban at sinabing, hindi pa tapos. Bago pa man maging magulo ang lahat, mabilis na humakbang si Yori at itinuro na bukang liwayway na. Dahil sa sakit nito, inamin ni Vuban ang pagkatalo at nangakong dudurugin si Gudo sa susunod nilang pagkikita. Matapos siyang mawala at ang kanyang hukbo ng mga undead, bumagsak si Yori, ngunit naabutan siya ni Gudo at tinanong kung ayos lang siya. Kaya ipinaliwanag ni Liliana na ang paggamit ng ganoong kalaking kapangyarihan ay tiyak na nakapagpahina sa kanya ng husto. Ang mas malala pa, biglang nagkunwaring pagod na pagod si Erika. Kaya sumugod si Gudo upang tumulong, ngunit mabilis niya itong hinayla papasok at hinalikan habang pinapanood ni Liliana at nahihiya para sa kanila. Pagkalipas ng ilang panahon, habang nagbabakasyon sa dalampasigan sa Italia kasama si Lucrecia, naglaro ng volleyball ang mga babae, at kahit papaano ay nasalo ni Gudo ang bola gamit ang kanyang mukha. Nang bumagsak siya at nawala ng malay, biglang sumugod ang mga babae upang tingnan siya at nagsimulang sisihin ang isa't isa. Ngunit nauwi sa gulo ang lahat nang sabihin ni Lucrecia na isa siya sa mga babae ni Gudo at binuhay ito gamit ang mga airbag nito. Kaya, habang nahihirapan ang mga babae na makuha ang mga ito sa bibig niya, iniisip ni Gudo kung saang panig ng langit siya napadpad. Nang araw na iyon, habang naliligo mag-isa si Yori sa tabi ng dagat, sumama si Lucrecia sa kanya at sinubukang kausapin siya, ngunit hindi siya pinakinggan ni Yori habang sinasabing galit pa rin siya rito dahil sa pagtatangkang agawin ang kanyang lalaki gamit ang kanyang mga asset. Bigla, inabot ni Lucrecia ang ilalim ng tubig at hinawakan ang asset ni Yori, dahilan para mapasigaw siya. Mabuti na lang at pumasok si Ariana at sinabing nagdala siya ng gatas para sa kanila. Nadulas siya at nabasang-basa na parang resulta ng 5-sa-1 na aktibidad ng grupo. Samantala, sa ibang lugar sa dalampasigan, nawalan ng masabi si Erika dahil sa wakas ay nagkaroon na siya ng oras para kay Gudo sa isang bangka. Gayunpaman, hindi nagustuhan ni Gudo ang kanyang sigasig dahil nakagapos siya. Kaya, sinabi niya rito na dapat siyang makulong dahil sa pagdukot sa kanya. Gayunpaman, sinisi siya ni Erika sa kawalan ng lakas ng loob at lakas ng loob na kailangan para mapataas ang kanilang relasyon. Bigla, naalala ni Gudo ang sandaling inimbitahan siya ni Erika sa isang bakasyon at hindi na niya ito binigyan ng pagpipilian na tumanggi. Sa pagtatangkang maiwasan ito, kinontak niya si Lucrecia, at hiniling na magtago sa kanyang bahay. Ngunit nang pumayag siya, sumama si Yori sa kanya sa paliparan. Sa kasamaang palad, nang sila ay lumapag, sinalubong sila ni Lucrecia at ng iba pang mga babae, naghihintay na gawing miserable ang buhay ni Gudo. Habang pinagsisisihan ni Gudo ang kanyang mga desisyon sa buhay, iminungkahi ni Erika na magsesyon sila sa bangka. Ngunit nang matanggal niya ang mga gapos ni Gudo, sumisid ito sa tubig at lumangoy patungo sa kalayaan. Pagdating sa pampang, nakita ni Gudo ang mga babae na naliligo sa mainit na bukal. Kaya, sinubukan niyang tumakbo muli, ngunit pinigilan siya ni Yori, sinabing kailangan nilang mag-usap. Ilang sandali pa, nalaman ni Gudo kung bakit dapat niyang itago ang kanyang sarili para mamaya. Gayunpaman, habang nagsasalita siya, nadulas ang kanyang tuwalya, na nagbigay kay Gudo ng isang nakakagulat na tanawin na kasabay ng isang sampal na hindi niya napaghandaan. Sa ibang lugar sa lungsod, nakatanggap si Liliana ng tawag at ipinaalam na nakatakas si Salvatore, na kanilang sinusubaybayan. Dahil dito, nagpasya siyang bantayan siya dahil mapanganib siya.
Samantala, sa resort, habang natutulog ang mga babae, sinubukan ni Gudo na tumakas ngunit nakasalubong niya si Athena. Nang tanungin niya kung ano ang ginagawa niya roon, sinabi niya na siya ang pumasok sa kanyang teritoryo at sinabi sa kanya na maaaring may paparating na labanan. Pagkatapos nito, isinakay niya siya sa isang bangka, at habang sila ay naglalayag, tinanong ni Gudo kung saan sila patungo, ngunit sinabi ni Athena na hinahayaan lamang niya ang hangin na gumabay sa kanila. Bigla, nakita ni Gudo ang isang sinag na tumatalbog sa kalangitan mula sa malayo. Sa ibang lugar, naglalakad si Salvatore sa ilang mga daanan sa ilalim ng lupa at nagtaka kung nawala siya. Gayunpaman, nang makita niya ang isang seal ng mangkukulam, inakala niyang hindi siya nawala at naglakad sa isang pananggalang na harang na parang wala lang. Pagkatapos ay dumating siya sa isang silid at natagpuan ang Huranian, isang kumikinang na grimoire na hugis haliging bato. Nang sinubukan niya itong hawakan, dumating si Liliana at pinigilan siya. Pagkatapos niyang magpakilala, tinanong ni Salvatore ang kanyang sarili kung hindi ba siya mausisa tungkol sa Huranian, ngunit ipinaliwanag ni Liliana na malinaw na ang Huranian ay kumikilos ng baliw mula nang matuklasan ang Gorgonian. Bilang tugon, sinabi ni Salvatore na lalabanan niya sana si Athena para agawin ang Gorgonian kung alam niyang paparating ito. Kaya, hinugot niya ang kanyang espada at ipinahayag na gusto niya ang kapangyarihan ng Huranian para sa kanyang sarili. Binalaan siya ni Liliana na huwag gawin ito, ngunit dahil walang ingat ang buong personalidad niya, sumugod si Salvatore at tinusok ang Huranian, na naglabas ng isang daluyong ng mahiwagang enerhiya na tumatalsik sa kalangitan. Bigla, isang Diyos na nagngangalang Perseus ang nagpakita sa isang bundok na malapit at pinanood ang mahiwagang sinag na nagiging isang dragon. Samantala, nang makita ni Gudo at Athena ang dragon sa kanilang bangka, napaisip si Gudo kung isa itong Diyos, ngunit ipinaliwanag ni Athena na isa itong banal na halimaw na mag-aanyaya ng gulo. Kasabay nito, dumating si Liliana sa ibabaw at nakita si Perseus na umaatake sa dragon, kaya sinundan niya kung saan bumagsak ang dragon. At nang matagpuan niya ang sugatang dragon, nagpakita si Perseus at nagpakilala na parang nasa isang resume. Nang mapagtanto niyang isa siyang mangangaso ng dragon, binalaan niya ito na huwag tapusin ang dragon dahil may mga kahihinatnan. Gayunpaman, sinabi ni Perseus na kahit sino ay hindi siya mapipigilan sa pagtupad sa kanyang tungkulin. Bigla, sinubukan siyang ihawin ng dragon gamit ang nag-aalab nitong hininga, ngunit ipinagtanggol ni Liliana ang sarili habang bumababa si Perseus mula sa langit upang tapusin ang dragon. Gayunpaman, dumating si Athena sa pinangyarihan at pinigilan siya, na ikinagulat ni Liliana, na pagkatapos ay nakita si Gudo at tinanong kung siya ang nagdala ng baliw na Diyosa. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Gudo na siya ang dinala ni Athena, at pinanood nila si Athena na hinigop ang kapangyarihan ng dragon para sa kanyang sarili. Nang makita ito, hinugot ni Perseus ang kanyang espada upang tapusin si Athena, ngunit hiniling ni Gudo na tumigil sila. Bigla, sumulyap si Perseus sa kanya at nakilala siyang isang Godslayer, kaya idineklara niya na si Gudo ay kaaway din niya. Nang sandaling iyon, kinumpirma ni Athena na dinala niya si Gudo dahil balak niya itong sanayin. Bigla, itinutok ni Perseus ang kanyang espada kay Gudo, ngunit mabilis siyang sinunggaban ni Liliana at tinulungan siyang makatakas. Nang makarating sila sa isang ligtas na lugar, iminungkahi ni Liliana na magtago sila sa isang kalapit na Copper Black Cross chapter. Dahil sa kuryosidad, nagtaka si Gudo kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Liliana ang papel ni Salvatore sa kaguluhan at sinabing kailangan nilang tapusin si Perseus sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay sinabi ni Gudo na kailangan niyang makakuha ng kaalaman tungkol kay Perseus bago siya labanan. Pagkatapos ay inalok ni Liliana na gamitin ang pagtuturo ng mahika sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Gudo na ang mahika na inilagay sa kanya sa labas ay hindi gagana. Nang masigla na ngayon, hiniling ni Liliana sa kanya na sabihin sa kanya kung ano ang gagawin at nangakong gagawin ito, kaya ipinahayag niya na maaari lamang itong gumana sa kanya sa pamamagitan ng isang halik, na nag-iwan kay Liliana na kinilabutan sa ideya. Nang sandaling iyon, natagpuan sila ni Perseus at hinugot ang kanyang espada, ngunit nagpasya si Liliana na protektahan si Gudo dahil hindi niya maibigay ang mga kailangan nito, kaya hinamon niya si Perseus. Gayunpaman, nang nasa labanan na sila, napagtanto niyang hindi siya ganoon kalakas,
kaya mabilis na tinawag ni Gudo ang baboy ramo upang atakihin si Perseus. Gayunpaman, nakaligtas si Perseus sa pag-atake at gumanti gamit ang isang spell na nagpabakasyon sa baboy ramo ni Gudo. Nagulat si Liliana, at tinanong kung ano ang nangyari, at ipinahayag ni Gudo na naselyuhan na ang kanyang awtoridad. Bigla, isang palaso mula kay Perseus ang tumama malapit sa kanila, at ang nagresultang apoy ay halos ihawin silang buhay. Kaya, sinubukan ni Gudo na tumakas gamit ang raptor, ngunit penyon na siya ni Perseus. Nabigla nang makitang bumagsak si Gudo, lumuhad si Liliana sa tabi ng kanyang katawan habang si Perseus ay humugot ng isa pang palaso, determinadong gawing pandekorasyon na unan si Gudo. Gayunpaman, hinarangga ni Liliana ang kanyang daan, at nang malapit na niyang bitawan ang palaso, inatake siya ni Athena mula sa likuran. Nang tawagin niya itong duwag na manlalaban, sinabihan ni Athena si Perseus na iwanan si Gudo dahil siya ang kanyang kalaban. Nang marinig ito ni Perseus, tinanong niya kung mabubuhay pa si Gudo, at nang kumpirmahin niya ito, idinagdag ni Athena na lalong nagiging interesante si Gudo matapos itong matalo. Nang marinig ito, nagpasya si Perseus na umatras at ipagpatuloy ang laban kapag nagising si Gudo mula sa kanyang magandang pagtulog. Pagkaalis niya, sinabihan ni Athena si Liliana na ipaalam kay Gudo na hindi na niya hahayaang magkaroon pa ng isa pang pagkakamali at naglaho. Samantala, sa kabilang buhay, nakilala ni Gudo si Pandora, na nagpaliwanag kung bakit siya nasawi kahit na ginamit na niya ang kanyang mga kakayahan. Pagkatapos nito, pinasaya niya ito at ipinaalala sa kanya na kailangan niyang talunin si Perseus. Di nagtagal, nagising si Gudo at nakita si Liliana na parang baliw dahil nasawi ito nang hindi humihingi ng pahintulot at pagkatapos ay bumalik na parang isang matigas ang ulo. Nang humingi ng tawad si Gudo, biglang naalala ni Liliana na isa siyang Demon King at mabilis na humingi ng tawad sa paglampas sa kanyang landas. Gayunpaman, sinisi ni Gudo ang kanyang sarili sa hindi kahangahangang pagsipa sa likuran. Sinisi ni Liliana ang kanyang sarili sa hindi paghalik kay Gudo noong mahalaga ito, ngunit umiwas ng tingin si Gudo, nagkunwaring hindi iyon ang dahilan ng kanyang pagkatalo. Kaya, inalok ni Liliana na gumawa ng isang bagay, ngunit habang sinusubukan siyang pakalmeyan ni Gudo, isang apprentice na salamangkero ng Bronze Black Cross ang pumasok at nagpakilala bilang si Karen. Nang sabihin niyang gising si Liliana buong gabi sa pagbabantay sa kanya, nagpasalamat si Gudo sa kanya, habang binaliwala ito ni Liliana na parang wala lang. Pagkatapos nito, isiniwalat ni Karen na ikinwento sa kanya ni Ariana ang tungkol sa bakasyon ni Gudo, kung saan abala ito sa mga pakana. Nang marinig ito, sinubukan ni Liliana na intindihin kung gaano kahusay ang kanyang magic wand para magkaroon siya ng koleksyon ng mga babae. Nang sandaling iyon, sinabi ni Karen na maaaring plano ni Gudo na idagdag siya sa kanyang koleksyon. Nang walang anumang paligoy-ligoy, sinimulang alisin ni Liliana ang kanyang mga damit upang subukan ang magic wand para sa kanyang sarili, habang sumisigaw si Gudo sa kawalan. Samantala, pabalik sa resort, lahat ay tumigil sa paggana, at dahil nangyari ang sakuna matapos ipaalam kay Erika ang tungkol sa pagkatalo ni Gudo, nag-aalala siya na hindi niya ito makontak. Habang iniisip ni Yuri kung ayos lang ba si Gudo, tiniyak sa kanya ni Erika na hindi ganoon kadaling matapos si Gudo at iminungkahi na maghanap sila ng paraan palabas ng isla. Kasabay nito, sinubukan ni Gudo na kontakan ang sino man sa kanyang mga kaibigan ngunit hindi niya magawa. Habang nalulunod sa kahihiyan si Liliana, sinubukan siyang aliwin ni Gudo, ngunit tinakpan niya ang kanyang kahihiyan ng galit, na idineklara na kailangan nilang talunin si Perseus. Habang nag-iisip sila kung paano ito gagawin, itinuro ni Liliana na ang pangalang Perseus ay nangangahulugang isang tao mula sa silangan. Matapos maghanap ng mga sagot ngunit wala siyang nakuha, hiniling ni Gudo na naroon sina Erika at ang iba pa upang tulungan siya. Bigla, hiniling ni Karen kay Gudo na lumabas dahil kailangan nilang pag-usapan ni Liliana ang mga bagay na may kinalaman sa organisasyon. Matapos siyang itulak palabas, itinuro ni Karen na may pagkakataon siyang makuha ang puso ni Gudo dahil ang Bronze Black Cross at ang Copper Black Cross ay palaging magkaribal, at mula nang tikman ni Erika ang joystick ng Demon King, nawala na ang kredibilidad ng Copper Black Cross. Bukod pa rito, sinisi ni Karen si Liliana sa hindi pag-agaw sa kahit sino sa mga kampiyan, kasama na ang matandang lalaki.
Nang sabihin ni Karen na ito ay isang tagumpay para sa kanilang sekta, naisip ni Liliana ang mga sandaling naranasan niya kasama si Gudo at mabilis na tinapos ang pag-uusap. Samantala, habang ninanamnam ni Gudo ang tanawin mula sa balkonahe, nakakita siya ng isang libro na nakalapag sa lupa at binasa ito. Doon niya napagtanto na ito ay isang nobelang romance na malamang ay isinulat ng isang tao at nagtaka kung sino ang maaaring manunulat na iyon. Doon din, dumating si Liliana at nakita si Gudo na nagbabasa ng kanyang nobelang romance, kaya nagbanta siyang tatapusin ang buhay nito para ilihim ito. Bigla, nagpakita si Athena at nagkomento na gumaling na ang mga sugat ni Gudo. Di nagtagal, tinanong ni Gudo si Athena kung paano maaaring tapusin ni Perseus ang kanyang mga kapangyarihan, at inalok ni Athena na ipaliwanag ang lahat, ngunit kung papayag si Gudo sa isang pabor. Bago pa man siya sumagot, sumugod si Liliana sa harap niya at sinabing hindi nararapat para sa isang haring nagpoprotekta sa sangkatauhan na gumawa ng ganitong mga kasunduan. Hindi humanga, sinabihan siya ni Athena na hanapin siya kapag nakuha na niya ang kanyang mga ari-arian mula kay Liliana. Ilang sandali pa, tinanong ni Gudo si Liliana kung bakit niya tinanggihan ang alok ni Athena, kaya sumagot siya, na sinasabing padalos-dalos siya sa pamamagitan ng pabaya na pagtanggap sa kasunduan ng isang ereheng Diyos. Pagkatapos ay nagpasalamat si Gudo sa pagliligtas sa kanya, ngunit mabilis na lumuhad si Liliana upang humingi ng tawad. Nang sabihin sa kanya ni Gudo na itigil na ang pagpapahiya sa kanya sa publiko, lumipat si Liliana sa graba. Pagkatapos ay tinulungan ni Gudo si Lilian na makatayo ngunit natuklasan niyang umiiyak ito, kaya mabilis niya itong hinayla palayo bago pa man siya kaladkarin ng mga naroon. Pagkatapos, bumili si Gudo ng ice cream at ibinahagi ito kay Liliana, kaya tinanong niya kung bakit lagi siyang nag-aalala sa kanya gayong lagi naman itong nakakainis. Sumagot si Gudo, na dahil umaasa siya sa kanya at sa ibang mga babae para sa tulong, kailangan niya silang alagaan tulad ng pag-aalaga nila sa kanya. Nang sandaling iyon, sinabihan ni Liliana si Gudo na maging maingat sa kanyang kapaligiran kapag nakikipaglaban at iminungkahing maghanap sila ng paraan para talunin si Perseus. Pagkatapos nito, sinabi ni Gudo kay Liliana na walang nakakahiya sa pagsusulat ng nobela, ngunit namula si Liliana at binato siya ng ice cream. Nang araw na iyon, habang nagsusulat si Liliana ng kanyang mga nobela, nagsimula siyang managinip tungkol sa pagtamba ni Gudo sa kanya sa isang kama, kaya nataranta siya. Sa pag-aakalang naiinis siya kay Perseus, tiniyak ni Gudo sa kanya na matatalo niya ito, ngunit umalis siya. Pagkatapos nito, dumating si Liliana na may dalang isang tasa ng tsaa para kay Gudo, ngunit pagkatapos niyang inumin ito, bigla niyang naramdaman ang pamamanhid ng kanyang katawan. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Liliana na magpahinga habang ipinaliwanag na hindi naman masama ang kasunduan ni Athena, ngunit hindi maaaring siya ang tumanggap nito. Nangako siyang titipunin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Perseus at umalis. Di nagtagal, nakatagpo ni Liliana si Athena at sinubukang humingi ng mga sagot mula rito, ngunit iginiit ni Athena na may kapalit. Iminungkahi ni Liliana na tumugon siya bilang regalo kay Gudo, kaya binigyan siya ni Athena ng mga pahiwatig tungkol sa mga kakayahan ni Perseus. Matapos malaman ni Liliana, nagpa siya si Athena na parusahan siya sa pagtatangkang manipulahin siya at sinimulang paglaruan ang maliliit na asset ni Liliana. Mabuti na lang at dumating si Gudo na nilalabanan ang kanyang paralysis. Pagkatapos ay nag-alok siya na gumawa ng kasunduan upang iligtas si Liliana mula sa paggamit ni Athena. Nang marinig ito, isiniwalat ni Athena ang higit pang impormasyon tungkol sa pinagmulan ni Perseus at sinabihan si Gudo na tuparin ang kanyang kasunduan pagkatapos niyang talunin si Perseus. Di nagtagal matapos mawala si Athena, bumagsak si Gudo sa mga bisig ni Liliana at aksidenteng inalisan siya ng suot, ngunit agad siyang nawalan ng malay, na nakaiwas sa karagdagang komplikasyon. Samantala, hinanap ni Salvatore ang mga kaibigan ni Gudo at itinali sila upang pigilan silang tulungan si Gudo. Inamin niya na pinigilan niya ang lahat sa paggana sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang awtoridad dahil hindi kailanman gagaling si Gudo kung patuloy siyang mailigtas nila. Kasabay nito, nawala ang paralysis ni Gudo, kaya nakatanggap siya ng mensahe mula kay Perseus na nag-aanyaya sa kanya sa isang tunggalian sa isang partikular na lokasyon malapit dito.
Sa araw ng tunggalian, inenchant ni Perseus ang isang pulutong upang sabihin ang kanyang pangalan habang nagbibigay siya ng isang talumpati na nagpapasaya sa kanya. Nang dumating si Gudo, itinuro niya na tiyak na nauubusan ng atensyon si Perseus saan man siya nanggaling. Bilang tugon, tinanong ni Perseus kung gugustuhin ba niyang lumaban ng walang manunood. Nang hindi nag-aksaya ng oras, ginamit ni Gudo ang isa sa kanyang mga kasanayan, at habang sumusugod si Perseus patungo sa kanya, kumuha siya ng isang haligi at sumugod din kay Perseus. Ilang sandali bago ito, habang nakikipag-usap kay Liliana, iminungkahi ni Karen na gamitin niya ang kanyang pamamaraan sa pagtuturo kay Gudo dahil natanggap niya ang impormasyon mula kay Athena. Sinabi ni Liliana na mas gugustuhin niyang sabihin sa kanya. Gayunpaman, nang ipaalala sa kanya ni Karen na kailangan niyang sabihin sa kanya ang lahat sa isang tumpok ng malalaking libro sa loob ng ilang minuto, tinanong ni Liliana kung may ibang paraan. Bilang tugon, iminungkahi ni Karen na ilipat ni Liliana ang kaalaman sa kanya habang ililipat niya ito kay Gudo. Nang patuloy na napangiwi si Liliana sa ideya, sinabi ni Karen na halik lang iyon. Ngunit ipinahayag ni Liliana na itinatago niya ang kanyang unang halik para sa gabi ng kanyang kasal. Nang maramdaman kung saan patungo ang usapan, lumabas si Gudo para gumamit ng banyo. Pagkaalis niya, lumapit si Karen at sinabi kay Liliana na maaaring si Gudo nga talaga ang lalaking iyon dahil marami na silang pinagdaanan. Gayunpaman, itinuro ni Liliana na si Gudo ay isang pampublikong ari-arian na maraming tao sa paligid. Hindi na nag-abala, iminungkahi ni Karen na ang pagnanakaw ay palaging isang opsyon. Doon lamang nila napagtanto na matagal nang wala si Gudo. Sa isang lugar sa lungsod, bumaba si Gudo sa isang bus ngunit naharang siya ni Liliana, na nagtanong kung saan siya pupunta. Nang tanungin niya kung bakit siya nagboluntaryong mapahamak, sinabi ni Gudo na ayaw niyang matalo. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Liliana na utusan siyang ilipat ang kaalaman sa kanya, ngunit tumanggi si Gudo. Kaya, sinabi ni Liliana na karapatan niyang pilitin ang mga tao na sumuko sa kanya, ngunit sinabi ni Gudo na nilalabanan lamang niya ang mga Diyos dahil walang ibang taong gagawa nito at idinagdag na hindi siya magiging iba kay Vuban kung pipilitin niya itong gawin ang isang bagay na tulad nito. Nang sinubukan niyang umalis, isang palaso ang tumama malapit sa kanyang paanan nang biglang sumulpat si Perseus mula sa kung saan at iminungkahing tumungo sila sa arena. Bumalik sa kasalukuyang oras, inihagis ni Gudo ang haligi kay Perseus, na hinati ito sa gitna kasama ng lahat ng iba pang bagay na inihagis sa kanya ni Gudo. Pagkatapos ay tinanong ni Perseus si Gudo kung bakit siya lumalaban na parang isang taong isang suntok na lang sa pagtatapos, ngunit sinabi ni Gudo na ang panalo ang mahalaga. Bigla, tinatakan ni Perseus ang mga kapangyarihan ni Gudo at nagpaputok ng palaso na nagpalipad sa kanya na parang isang nawalang pakete. Mabilis, sinugod siya ni Liliana at natagpuan siyang may malay. Kaya tinanong niya kung ano ang plano nito, at sinabi ni Gudo na gagawa siya ng paraan. Bigla, hinawakan siya nito at hinalikan, ngunit huminto ito at sinabihan siyang halikan siya pabalik ng maayos. Kaya hinalikan siya ni Gudo, ngunit nang walang nangyari, sinabihan siya nitong mag-relax at buksan ang kanyang puso. Doon din, hinalikan niya itong muli at ginamit ang kanyang gintong espada. Sa kabila nito, humingi pa siya ng higit pa at sinabihan si Gudo na gawin ang anumang naisin niya sa kanya. Samantala, sa arena, nagtataka si Perseus kung bakit napakadaling talunin ang modernong Godslayer. Nang maghahanda na siyang palayasin si Gudo mula sa kanyang pinagtataguan gamit ang isa pang bala, muling nagpakita si Gudo dala ang kanyang gintong espada habang maraming espada ang nagsimulang lumabas mula sa lupa. Nang sandaling iyon, kinilala niya si Perseus bilang Mithras, isang Diyos ng Persia na nagpapanggap na Diyos ng Griego para lamang sa kagandahan. Bigla, nagpaputok si Perseus ng isang palaso na pumutol at naging isang kumpol ng mga palaso, ngunit natamba ito ng mga espada ni Gudo. Habang nagsasalita si Perseus tungkol sa kanyang kasaysayan, hinarang ni Gudo ang iba pang mga pag-atake mula sa kanya at gumanti, ngunit hinarang ni Perseus ang kanyang mga pag-atake gamit ang isang harang. Humanga, tinanong ni Perseus ang pangalan ni Gudo at nagpaputok ng isang nagliliyab na palaso sa kanya. Matapos tumugon, hinarang ni Gudo ang palaso at sinira ang pana ni Perseus. Gayunpaman, gumamit si Perseus ng isang espada at tinusok si Gudo, na pagkatapos ay pinalipad si Perseus gamit ang isang mapaminsalang sipa.
Tumayo muli si Perseus, na natuwa, at kinontrol si Liliana gamit ang isang espesyal na kakayahan. Pagkatapos ay inutusan niya itong atakihin si Gudo. At habang inaatake siya nito, sinubukan ni Gudo na hikayatin siyang bumalik sa katinoan. Gayunpaman, nang lapitan niya ang ulo nito at tinaga ito ng ilang beses, naglagay si Gudo ng espasyo sa pagitan nila. Nang sandaling iyon, nagpalit si Liliana ng pana, at habang hinuhugot niya ito, sinigaw ni Gudo ang pangalan niya. Bigla niyang pinatamaan si Perseus ng mga palaso. Kaya't sumugod si Gudo upang tanungin kung ayos lang siya. Ipinaliwanag ni Liliana na narinig niya itong tinatawag ang pangalan niya. Nang sandaling iyon, hinugot ni Perseus ang palaso habang sinasabing ang pag-ibig ang pinakamalakas na sandata at muling umatake. Kaya sumugod si Gudo patungo sa kanya habang itinutok ni Liliana ang kanyang pana kay Perseus. Nang pinatamaan niya ang mga palaso, naiwasan silang lahat ni Perseus, ngunit lumingon ang isa at itinusok siya sa isang haligi. Mabilis na sinipa ni Gudo ang palaso at tinawag ang toro upang tapusin ito. Pagkatapos, natamba si Gudo, kaya sinubukan ni Liliana na pagalingin siya gamit ang kanyang spell ng paghalik, ngunit biglang nagpakita si Athena at pinagaling siya mismo habang nagdadagdag ng karagdagang halik bilang gantimpala sa pagkapanalo. Habang paalis siya, sinabihan niya si Liliana na ipaalam kay Gudo na magkikita silang muli sa lalong madaling panahon. Samantala, nakaligtas si Perseus sa atake, at habang pinaplano niya ang kanyang pagbabalik, isang madilim na figure ang biglang nagpakita at pinutol ang kanyang kamay. Matapos magpakilala bilang ang ahas na sumasalungat sa langit, ang figure ay nag-iba sa isang napakalaking ahas at nilamon siya agad. Kinabukasan, inaalagaan ni Liliana si Gudo nang dumating sina Erika at Yuri at agad na muling naging sanhi ng sakit ng ulo. Inihayag nila na sinabi na ni Karen sa kanila ang lahat ng nangyari. Mabilis na sinubukan ni Gudo na ipagtanggol ang kanyang sarili, iginiit na si Liliana ay kabalyero lamang niya at wala ng iba. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Erika. Pagkalipas ng ilang panahon sa dambana, isang babae na nagngangalang Ina ang bumisita kay Yuri at nagtanong kung siya ba talaga ang babae ni Gudo. Bilang tugon, sinabi ni Yuri na si Amakaso ang nagkakalat ng pekeng balita. Sinabi ni Ena na ipinatawag si Yuri dahil hindi maganda ang sitwasyon para sa kanya at hindi nila kayang matalo kay Erika. Pagkatapos nito, ipinaalam ni Ina kay Yuri na kailangan niyang maging paborito ni Gudo, ngunit nang mamula siya at sabihing hindi niya kaya, tinanong ni Ina kung nahulog na ba ang loob niya kay Gudo. Sumagot si Yuri, na sinasabing hindi ito totoo. Kaya iminungkahi ni Ina na paghatian nila ang kanyang mga tungkulin bilang asawa at hiniling kay Yuri na sabihin sa kanya ang tungkol kay Gudo. Habang nanananghalian sa paaralan, sinubukan ni Liliana na pakainin si Gudo na parang nakalimutan na niya kung paano gumagana ang mga kubyertos habang si Shizuoka ay nanunood mula sa gilid, tahimik na nagdarasal para sa kaguluhan. Pagkatapos ay itinuro niya na nagdala sila ng isa pang babae mula sa Italia upang sumali sa harem ni Gudo at tinanong sina Erika at Yuri kung paano nila hinayaan iyon. Bilang tugon, sinabi ni Erika na si Liliana ay deboto at magiging isang magandang karagdagan sa kanilang grupo. Ilang sandali bago ito, nang ipakilala si Lilian sa klase, kumuha siya ng isang pahina mula sa playbook ni Erika at kumuha ng upuan sa tabi mismo ni Gudo sa klase. Sa totoong oras, patuloy na nag-aalala si Liliana tungkol kay Gudo na parang isang paslit na maaring maligaw sa trapiko kung may iwan mag-isa. Habang nanonood at nag-aalala si Yuri, tiniyak sa kanya ni Erika na kalaunan ay mapapagod ni Liliana si Gudo. Kalaunan sa klase, nakakita si Gudo ng isang sulat sa kanyang mesa, at nang buksan niya ito, napagtanto niyang ito ay isang imbitasyon sa silid ng seremonya ng tsaa. Bigla, nagpakita si Liliana sa likuran niya, nagtatanong kung maayos ba ang lahat. Ilang sandali pa, sinundan ni Liliana si Gudo sa silid ng tsaa, iginiit na siya ang kanyang bantay. At doon, nadatnan nila si Yuri na nakaupo at si Ina na nakaluhod sa isang mahirap na posisyon. Kaya nagpakilala si Ina at inanunsyo na siya rin ang napiling pakasalan si Gudo, tulad ni Yuri at ng iba pa. Pagkatapos, naghanda siya ng isang tasa ng tsaa para sa kanya, at ininom ito ni Gudo. Pagkatapos ay tinanong ni Gudo kung bakit niya ito dapat pakasalan, ngunit nang sabihin ni Ina na mayroon na siyang 3 babae, tinanong ni Gudo kung saan niya nakuha ang mga numero. Kaya binanggit ni Ina ang bawat isa sa kanyang mga kaibigan,
ngunit nilinaw ni Gudo na magkaibigan lamang sila, na ikinagulat ni Yuri. Doon din, tinanong ni Ina si Yuri kung ano ang nararamdaman niya para kay Gudo. At nang magsimula siyang mautol, ipinaalala ni Ina sa kanya na hindi na siya magkakaroon ng isa pang pagkakataon at nag-alok na suportahan siya kung itinuturing niya si Gudo bilang isang kaibigan lamang. Habang sinusubukan ni Yuri na hanapin ang kanyang sasabihin, tinanong ni Liliana kung ano ang sinusubukan nilang makamit sa pamamagitan ng pagsira sa buhay ni Gudo. Agad na gumanti si Ina, tinawag si Liliana na pangalawang babae, at nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa kung paano siya mas mababa kay Erika. Sakalang dumating si Erika, sinabing hinanap niya si Gudo at idinagdag na tila mayroon silang interesanteng pag-uusap. Kaya sinabi ni Ina na matagal na niyang nasa sabik na makausap ito, at nagpa siya ang dalawa na mag-usap sa ibang lugar. Pagkatapos ng klase, hinintay ni Gudo, Yuri, at Liliana si Erika. Kaya itinuro ni Gudo na masyadong matagal ang kanyang pag-uusap, habang tiniyak naman ni Liliana na magiging maayos ang lahat basta't negosasyon lang ang mga ito. Ilang sandali pa, bumalik si Erika, at nang tanungin ni Gudo kung may ginawa ba siyang mapanganib, sinabihan siya ni Erika na itigil na ang pagtrato sa kanya na parang isang mabangis na aso. Dahil sa ginhawa, iminungkahi ni Gudo na kumain sila, ngunit tumanggi sina Yuri at Liliana, at sinabing may gagawin sila. Pagkatapos nilang umalis, tinanong ni Gudo si Erika kung gusto niyang umuwi kasama niya, ngunit iminungkahi ni Erika na gugulin na lang niya ang araw kasama si Shizuoka. Sa sandaling iyon, sinimulan siyang tanungin ni Shizuoka tungkol sa bagong babaeng nakilala niya sa tea room, na nagpaisip kay Gudo kung paano niya nalaman. Bilang tugon, sinabi ni Shizuoka na nasa tea club siya. Sa isang lugar na malayo sa lahat ng ito, nakipaglaban si Athena sa isang madilim na figure sa kalangitan. Pagbalik sa paaralan, lumabas si Shizuoka mula sa pool na mukhang nalulumbay at nakita si Yuri na nakaupo rin sa tabi ng pool na tila nalulumbay. Kaya naglakad siya palayo habang pinapanood sila ni Erika sa malapit. Samantala, sa bubong ng paaralan, sina Gudo at Shizuoka ay nagkukumpulan habang kumakain. At biglang sumugod si Erika at inanunsyo na isasama niya si Gudo sa isang date. Agad na nagalit si Shizuoka at umalis, naiwan si Gudo na harapin ang epekto. Nang tanungin niya kung ano ang gusto niya, sinabi ni Erika na gusto niya itong yayain lumabas dahil hindi pa siya niyaya nito. Pagkatapos nito, tinanong niya kung may ideya ba siya kung bakit kakaiba ang kinikilos ni Yuri at Liliana, at pumayag si Gudo na magsabi. Kalaunan ng araw na iyon, tinawagan ni Erika sina Liliana at Yuri para lang ipaalam sa kanila ang tungkol sa date niya kay Gudo. Di nagtagal, sinundo niya si Gudo sa bahay nito, naiwan si Shizuoka na galit na galit. Habang paalis sila, tinanong ni Erika si Gudo kung nalaman na ba niya kung saan niya ito dadalhin. Pero nang mapansin niya ang walang kaalam-alam na ekspresyon sa mukha nito, pinagbantaan niya ito. Ilang sandali pa, sinubukan ni Erika ang isang bagong panloob na pahayag sa pananamit at hiniling kay Gudo na alamin kung saan niya siya dadalhin. Nang sandaling iyon, hiniling niya rito na pumili ng para sa kanya dahil malapit na siyang alisan nito. Nang marinig ito, halos tumalon palabas ng kanyang katawan ang puso ni Gudo, at bigla niyang sinabing nalaman na niya ang perpektong lugar ng pakikipag-date para sa natitirang bahagi ng araw. Gumugol sila ng oras na magkasama, kumakain, naggalugad, at talagang nagsasaya. Kalaunan, tinanong ni Erika kung saan niya siya susunod na dadalhin, ngunit pagkatapos isaalang-alang ang iba't ibang mga opsyon, sinabi niyang nakapagdesisyon na siya ng lugar na maaari nilang puntahan. Samantala, sa dambana, natarante si Liliana habang si Yuri, na gumagawa ng mga gawaing bahay, ay sinusubukang pakalmeyan siya. Gayunpaman, iginiit ni Liliana na hindi siya mapakali dahil alam niyang malamang na ginagamit ni Erika ang kanyang mga kasanayan sa pagtitig kay Gudo. Pagkatapos ay tinanong niya si Yuri kung tumigil na siya sa pag-aalala kay Gudo, ngunit inamin ni Yuri na masyado siyang na-trauma matapos mapunta sa friend zone. Gayunpaman, idinagdag niya na napakahalaga ni Gudo sa kanyang mga kaibigan at maaari niyang isugal ang kanyang buhay para sa kanila. Nagkomento si Liliana na si Erika ang pinakanakaintindi kay Gudo. Sa ibang lugar, binisita ni na Erika at Gudo ang lugar kung saan niya tinalo si Athena. At tinanong ni Gudo kung nasisiyahan ba siyang panoorin ang pagkawasak na dulot nito.
Nang sandaling iyon, sinimulang gunitain ni Erika ang kanilang unang tagumpay at itinuro na si Gudo ay tila pakiramdam na parang hari na, dahil madali niyang maitatanggi ang mga tumulong sa kanya na makamit ang kanyang unang tagumpay bilang mga kaibigan lamang. Nang marinig ito, humingi ng tawad si Gudo, at sinabihan siya ni Erika na piliin ng mabuti ang kanyang mga salita sa mga babae. Nang sandaling iyon, dumating si Ina at sinabing plano nila ni Erika na magkaroon ng tunggalian ng walang panghihimasok. Bigla, nagbihis si Erika at naghanda para sa laban. Sa sandaling ilabas ni Ina ang kanyang espada, naramdaman ito ni Yuri at nagmadaling lumabas. Samantala, tinanong ni Gudo kung bakit sila nagduduwelo, at isiniwalat ni Erika na plano ni Ina na tapusin siya. Bilang tugon, sinabi ni Ina na ang isang haring Hapones ay dapat magkaroon lamang ng mga babae na Hapones. Nang mapagtanto ng mga babae na pareho silang may kasanayan, itinuro ni Erika na ang espada ni Ina ay dapat na isang banal na instrumento. Bigla, pareho silang nagpasyang ipakita ang kanilang kapangyarihan, sumugod, at sa proseso, si Gudo ay pumagitna sa kanila. Nang sabihin niya sa kanila na tumigil, biglang ginamit ni Ina ang kanyang espada at nagbukas ng isang portal na lumamon kay Gudo. Agad, nakipagbuno si Erika kay Ina at tinanong kung nasaan si Gudo. Bilang tugon, sinabi ni Ina na dinala siya ng kanyang portal sa impyerno, kaya tumalon si Erika kasunod niya, at hinabol siya ni Ina. Samantala, sa bahay ni Gudo, bumagsak si Etina mula sa bubong, na ikinatakot ni Shizuoka. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad at tinanong kung nasaan si Gudo. Samantala, gumala si Gudo sa impyerno at nagtaka kung nasaan siya. Nang magsimula siyang makaramdam ng pagkahilo, nakita niya ang isang kubo na nasa gitna ng kawalan. Pagkatapos ay nagtaka siya kung paano napunta ang bahay doon at biglang may narinig siyang boses na nag-aanyaya sa kanya na pumasok. Pagpasok sa kubo, nakilala niya si Susano, na nagpakilala bilang tagapag-alaga ni Ina. Sa totoong mundo, nagtataka si Shizuoka kung bakit hindi umuwi si Gudo at bigla na lang siyang lumabas, at sinabi kay Etina kung gaano siya pabigat. Nang sandaling iyon, nakita niya si Etina na sumisinghot ng unan at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Bilang tugon, sinabi ni Etina na ang unan ay amoy Gudo. Nang marinig ito, tinanong ni Shizuoka si Etina kung sino si Gudo para sa kanya, at isiniwalat niya na kahit hindi niya matukoy kung ano ang mga iyon, nakita na ni Gudo ang kanyang mga asset. Nang marinig ito, natarante si Etina, iniisip kung may tipo ang kanyang kapatid. Samantala, nang dumating sina Erika at Ina sa Netherworld, sinimulang gamitin ni Erika ang lahat ng kanyang mana para manatiling buhay. At nang ituro ito ni Ina, tinanong ni Erika kung bakit hindi siya apektado. Bilang tugon, sinabi ni Ina na malamang na ang kanyang lolo at ang kanyang espada ang tumutulong sa kanya. Nang sandaling iyon, inihampas niya ang kanyang espada at hinampas si Erika sa isang bato. Nang sabihin ni Ina na retirado na ang kanyang lolo, nagbanta si Erika na ireretiro rin siya, ngunit sinabi niyang kailangan muna niyang iligtas si Gudo. Gayunpaman, sinabi ni Ina na kukunin muna niya ito. Sa kubo, nang tanungin ni Gudo si Susano kung isa siyang ereheng Diyos, isiniwalat ni Susano na nagsawa na siya sa ibabaw at nagtungo sa Netherworld. Pagkatapos ay itinuro niya na dahil nakilala ni Gudo si Pandora, malamang alam na niya ang tungkol sa Netherworld. Gayunpaman, nang muling sumakit ang ulo ni Gudo at nagtaka kung sino ito, sinabi ni Susano na hindi siya dinala ng maayos ni Ina, kaya nahihirapan siyang matandaan ang mga bagay-bagay. Nang sandaling iyon, binaha ang isip ni Gudo ng kaalaman tungkol kay Susano, at biglang nagpakita ang kanyang gintong espada. Habang iniisip niya kung ano ang nangyayari, ipinaliwanag ni Susano na ang Netherworld ay naglalaman ng lahat ng alaala ng sansinukob, at nakukuha niya ang mga ito. Medyo humanga si Susano, binanggit na hahamunin niya sana si Gudo sa isang tunggalian kung hindi pa siya nagretiro mula sa Active Chaos. Pagkatapos ay tinanong ni Gudo kung bakit siya kinaladkad sa Netherworld, at ipinaliwanag ni Susano na ang kanyang layunin ay ilipat ang kapangyarihan kay Ina. Nang magtanong si Gudo tungkol kina Ina at Erika, binigyan siya ni Susano ng live na preview ni Erika na kasalukuyang inaasikaso ni Ina. Kaya nang sabihin ni Gudo na ililigtas niya si Erika, sinabi ni Susano sa kanya na mayroon silang hindi natapos na gawain.
Sa isang lugar sa Netherworld, hinayaan ni Ina na lubusan siyang sakupin ng kanyang espada at sinimulang higupin ang mana ni Erika na parang isang limitadong alok lamang. Habang nanghihina si Erika, nilapitan siya ni Ina para tapusin. Sa totoong mundo, nagsimulang magkaroon ng mga pangitain si Yuri tungkol sa nangyayari at sinabi kay Liliana na ang kanilang mga kaibigan ay hinayla papunta sa Netherworld. Habang sinusubukan nilang alamin kung paano sila maibabalik, dumating si Amakaso, nag-aalok ng tulong. Pagkatapos ay kinwestiyon ni Liliana ang kanyang mga intensyon, kaya ipinaliwanag niya na kakailanganin si Gudo sa lalong madaling panahon dahil isang kakaibang kadiliman ang kumakalat sa kalangitan sa buong mundo. Pagbalik sa Netherworld, dumating si Gudo sa tamang oras upang iligtas si Erika gamit ang kanyang gintong espada. Pagkatapos ay kinausap niya si Ina ngunit napagtanto niyang lubusan siyang sinasapian ng kanyang espada, kaya't ginamit niya ang kanyang gintong espada at pinilit si Ina na umatras. Matapos siyang makatakas sa pamamagitan ng isang portal, napansin ni Gudo si Erika na walang malay, kaya't dinala niya ito sa ilalim ng isang puno at inalagaan. Ngunit dahil nanghihina na siya, sinubukan ni Gudo na ay teleport siya pabalik sa daigdig, ngunit sa halip ay napunta siya sa mga hindi inaasahang lokasyon sa Netherworld. Samantala, sa bahay ni Gudo, ikinwento ni Athena kay Shizuoka kung paano siya tinusok ni Gudo gamit ang kanyang napakalaking lakas, na nagpaisip kay Shizuoka kung gaano kabaliw ang kanyang kapatid. Bigla, narinig ni Athena ang tungkol sa kakaibang kababalaghan na nangyayari sa buong mundo at nawala ng walang paliwanag. Pagbalik sa Netherworld, humingi si Erika kay Gudo ng huling halik, ngunit sinabi ni Gudo na wala siya sa mood para sa mga biro. Gayunpaman, naging seryoso si Erika at nagbigay ng kanyang mga huling kahilingan at inamin ang kanyang pagmamahal para sa kanya. Nang marinig ito, hinawakan siya ni Gudo at hinalikan, pagkatapos ay agad na sumigaw dahil sa pagkadismaya at nagtaka kung bakit kailangan niyang mawala ito. Bigla, nakatanggap siya ng isang bagong kakayahan mula sa espiritu ni Veretragna. Pagkatapos ay pinapangako niya kay Erika na laging tatabi sa kanya at ay activate ang kanyang bagong kasanayan. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang kanyang mahika sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng banal na proteksyon habang gumagawa siya ng masasayang ingay. Samantala, sa mundong ibabaw, sinubukan ni Liliana na ay teleport si Yuri papunta sa ibabang mundo, ngunit may humarang sa kanila bago pa nila ito magawa. Pagbalik sa mundong ibabaw, bumalik si Ina na sinapian ng malayong kamag-anak ni Groot, na siyang umatake sa kanila. Dahil sa lakas ng mahika ni Gudo sa loob niya, hinugot ni Erika ang kanyang espada at tinamaan ang halimaw. Nang sandaling iyon, nabawi ni Ina ang kanyang kamalayan, kaya ginamit ni Gudo ang bilis ng raptor upang ihiwalay siya sa halimaw. Gayunpaman, nawalan siya ng damit, na nagbigay kay Gudo ng isang tanawin na nagpainit sa kanyang isipan. Nang sandaling iyon, hinalikan siya ni Ina bilang pasasalamat, ngunit ibinalik ni Erika ang kanilang atensyon sa halimaw. Nang sandaling iyon, nakarinig sila ng isang malakas na ingay, at gumuho ang ibabang mundo. Agad silang lahat ay nakabalik sa dambana at muling nagkita kina Liliana at Yuri. Nang sandaling iyon, napagtanto nila na ang kapangyarihan mula sa espada ni Ina ay nasipsip na ni Metis, ang masamang kakambal ni Athena. Nagkataon, dumating si Athena, na ikinagulat ng lahat. Nang nagtataka sila kung bakit may dalawang bersyon ni Athena, kinilala ni Gudo ang masamang kambal bilang si Metis at ipinaliwanag na ito ang kapatid ni Athena at isiniwalat na ikinwento sa kanya ni Susano ang tungkol sa hilig nitong sirain ang mundo. Nang marinig ito, itinuro ni Yuri na maaaring magkatotoo pa rin ang prophecy tungkol sa Starry Night, at kinumpirma ito ni Erika sa pagsasabing magugunaw ang mundo kung mababalik ni Athena ang kanyang tunay na anyo. Bigla, tinawag ni Metis ang espada ni Ina at nagsimulang magdulot ng kaguluhan habang tina-target si Gudo na parang nasa listahan niya ito ng mga dapat gawin. Mabuti na lang at nailigtas siya ni Athena. Kaya, tinanong niya kung bakit hindi nahihirapan si Metis sa espada, at ipinaliwanag ni Yuri na kahit na ang espada ay may kasaysayan ng pagtalo sa mga diyosa ng espiritu ng ahas tulad ni Metis, ang espada ay talagang nagmula sa mga ahas. Sa sandaling iyon, sinabi ni Erika kay Gudo na tumakas kasama si Athena dahil tapos na ang laro para sa lahat kung lulunin ni Metis si Athena. Pagkatapos ay inalok ni Gudo na labanan siya, ngunit ipinaalala sa kanya ni Erika na ginamit niya lang ang kanyang gintong espada at hindi nila maaaring ipagsapalaran ang paggamit ng kanilang trump card ng maaga.
Nang pumayag ang mga babae na harapin ang baliw na kapatid ni Athena, dumating si Ariana, nagmamaneho na parang Fast and Furious, kaya hinawakan ni Gudo si Athena at sumakay sa kotse. Gayunpaman, nang tumanggi si Yuri na sumama sa kanila, sinigaw ni Gudo ang pangalan niya habang nagmamaneho palayo si Ariana. Nang sumama siya sa ibang mga babae, tinanong ni Erika si Yuri kung bakit siya bumalik gayong nabigyan naman siya ng pagkakataong maging babae ni Gudo. Gayunpaman, sinabi ni Yuri na tiyak na dadalhin niya ang mga bagay sa susunod na yugto kasama si Gudo. Habang pinag-uusapan nila ito, sumugod si Metis ng isa pang pag-atake, ngunit nakipag-espada si Erika sa kanya. Samantala, sa daan, sinabihan ni Amakaso si Ariana na tumungo sa Mount Fuji, ipinaliwanag na mayroong isang dambana doon na may nagtatanggol na espiritual na kapangyarihan. Nang sandaling iyon, napagtanto ni Gudo na nawala na ni Athena ang kanyang memorya at kapangyarihan, kaya naisip nila na kinuha ito ni Metis. Sa dambana, nakipag-away si Erika kay Metis gamit ang kapangyarihan ni Gudo sa loob niya habang ang ibang mga babae ay nanonood ng may pagkamangha. Nang sandaling iyon, naglakas loob ang ibang mga babae at ginapos si Metis ng isang spell. Kaya, sina Erika at Liliana ay magkasamang inatake si Metis. Sa Mount Fuji, nabawi ni Gudo ang kanyang kapangyarihan at nagtaka kung kumusta na ang kanyang mga babae, ngunit pinutol siya ni Athena, nagtanong ng mga nakakatawang tanong. Habang binibigyan niya ito ng mga sagot, naharap na ni Metis ang kanyang mga kalaban. Kaya, tumaas siya sa langit at nakita ang kinaroroonan ni Athena. Bigla siyang umatake gamit ang apoy mula sa langit, ngunit pinrotektahan ni Gudo si Athena, na ikinagulat ni Metis nang makita niya itong nakatayo pa rin. Inalok siya ni Gudo na hayaan siyang mabuhay habang bumabalik siya kay Athena nang walang anumang drama, ngunit sinabi ni Metis na ang buhay ni Athena ay kanya. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Gudo at sinabing kaibigan niya si Athena. Nang marinig ito, nagpasya si Metis na kunin siya sa pamamagitan ng puwersa. Kaya, umatake siya, ngunit iniwasan ni Gudo ang kanyang mga pag-atake gamit ang kasanayan ng mandaragit. Nang magsimulang bumilis ang kanyang puso, tinamaan siya ni Metis at aatake na sana ulit, kaya gumanti si Gudo gamit ang isa pang kasanayan. Sa kasamaang palad, hindi nito nasaktan si Metis, kaya tinaga niya sina Gudo at Athena nang subukang iligtas siya. Doon din, hinawakan ni Athena ang sandata ni Metis at sinabihan si Gudo na tumakas, ngunit sa halip, tinawag niya ang isang puting kabayo upang atakihin si Metis. Gayunpaman, lumabas si Metis nang walang sugat, at nang lunukan niya si Athena, nagiba ang anyo nito. Sa kabila nito, ayaw sumuko ni Gudo, kaya dumating si Yuri at hinalikan siya upang pagalingin ito. Nang sandaling iyon, dumating din ang ibang mga babae, at nagpasya silang talunin si Metis. Habang pinagtatawanan sila ni Metis, hinalikan ni Gudo si Ina at nakuha ang kaalamang kailangan niya upang paganahin ang kanyang gintong espada. Pagkatapos ay nagtaka si Metis kung ano ang nangyayari, kaya't inalis ni Gudo ang armas ni Metis. At nang makuha ni Ina ang kanyang espada, inatake siya nito, ngunit protektado siya ng isang harang. Dahil sa inis, gumamit si Metis ng spell na ahas, ngunit pinrotektahan siya ni na Erika at Liliana gamit ang kanilang mga spell. Iminungkahi ni Erika na baguhin niya ang kanyang espada tulad ng dati, kaya hinalikan ni Liliana si Gudo, na binago ang kanyang mga espada. Mabilis na umatake muli si Gudo, ngunit sa pagkakataong ito, tinabyunan niya ang kalasag ni Metis ng mas maraming espada. Bigla, naglunsad siya ng isang pag-atake gamit ang kanyang malaking espada, na gumuho sa depensa ni Metis. Pagkatapos nito, nilapitan ni Erika si Gudo at hinalikan din ito, at binago nito ang kanyang mga espada. Kaya muling umatake si Gudo at matagumpay na nahiwalay si Athena kay Metis. Doon din, pinagsama-sama nilang lahat ang kanilang lakas, at sumalakay si Gudo ng maraming pag-atake, na pinahirapan si Metis. Bigla, nakita niya ang katawan ni Athena at sinubukang kunin ito, ngunit tinawag ni Gudo si Athena gamit ang kanyang gale skill. Bigla, nagising at hinalikan siya ni Athena, na nagpanumbalak sa mga kapangyarihan ni Gudo. Kaya ginawa niyang isang malaking karit ang kanyang espada, at magkasama nilang tinalo si Metis ng tuluyan. Agad, sumabog ang babae. Nawala ang kadiliman sa paligid ng mundo, at nabawi ni Athena ang kanyang mga kapangyarihan.
Pagkatapos nito, nagpaalam si Athena kay Gudo at naglaho habang ito ay bumagsak sa lupa.